Magandang araw po mga ka-recap. Ang kwento po natin ngayon ay magsisimula sa isang lugar, isang imperyo na kung tawagin ay Ares. Ang Ares Empire ay isang masagana at mapayapang lugar, masaya ang mga tao at maraming bata ang masayang naglalaro. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala ng badya ng kaguluhan. Isang araw, may dalawang sundalo ang nagpapatrol sa gitna ng syudad. Sinabi ng isang sundalo na napakapayapa ng panahon ngayon. Bigla naman siyang sinagot ng isa na huwag itong magpakasigurado dahil hindi nila alam kung kailan manggugulo ang mga revolusyonaryo. Nagagalit ang isang sundalo dahil mga pipitsuging rebelde lang naman sila pero may plano pang manghasik ng kaguluhan. Sinabi ng isang sundalo na mukhang mas tahimik na nga ngayon dahil hindi na sila nagpaparamdam. Marahil ay nagsawa na ang mga ito dahil wala namang magagawa ang kanilang walang kwentang revolusyon. Dagdag pa ng isa ay marahil naubos na sila ng Imperial Knights. Sana daw ay manatili ng ganito. Wala sila kaalam-alam na sa ilalim ng lupa na kanilang tinatapakan. Ay mayroong underground base kung saan nagtitipon at nagpaplano ang mga revolusyonaryo. Pinagpaplanuhan ng mga ito na tatapuson ng emperador at pababagsakin na ng tuluyan ang imperyo. Isang lalaki ang inatasan ng leader para sa isang importanteng tungkulin sa paparating digmaan. Ang lalaking ito ay si Logan McLean. Ang kailangan niyang gawin ay kunin at protektahan ang sekretong kasulatan. Pagkatapos ng pagpupulong ay naghanda na ang lahat. Makikita na nilapitan ng isang lalaki si Logan. Sinabi niya kay Logan na tunay siyang makabayan. Tinanong siya ni Logan kung ano ang ibig sabihin niya. Sinabi ng lalaki na tinanggap niya ang pinakamahirap na tungkulin, ang kunin ng sekretong kasulatan. Marami na ang nasawi dahil sa pagsubok na kunin ang kasulatan na ito. Kapag nakuha mo kasi ang librong ito ay tiyak na ikaw ang pangunahing target ng mga sundalo at ng imperyo. Ayon kay Logan ay parang ibig palabasan ng lalaki na nag-volunteer daw si Logan para tanggapin ang misyon na ito. Hindi naman daw sagot ng lalaki. Magaling din umano si Logan sa ancient language kaya baka isa rin ito sa dahilan pero ang pagtanggap sa misyon na walang reklamo ay patunay na makabayan si Logan. Biglang nagsalita si Logan at pinatigil ang lalaki sa pagsasalita. Ito daw ay insulto sa kanilang mga kasamahan, at isa pa, hindi ito dahil sa makabayan siya kaya niya tinanggap ang tungkulin. Gusto niya lang maghiganti. Sino ba si Logan? Para sa kanya ay isa lamang siyang walang kwentang anak. Sa nakaraan ay palagi siyang natatalo kahit sa sparring lang laban sa kanyang nakakabatang kapatid. 3 taon pa lang gumagamit ng espada ang kanyang nakakabatang kapatid ay tila mas magaling na ito sa kanya na 10 taon na nagsasanay sa espada. Maraming masasamang salita ang natanggap ni Logan dahil sa tingin ng iba, isa siyang mangmang at walang talento. Dahil dito ay nabuo ang galit sa pagkatao niya at sinubukang lasunin ng nakakabatang kapatid. Ikinagalit ito ng kanilang ama at tinakwil si Logan sa pamilya nila. Nadala si Logan ng galit sa dibdib niya at inggit sa kanyang kapatid. At dahil sa kanyang mga nagawa ay tuluyan siyang itinakwil ng kanyang ama. Umalis si Logan sa kanyang pamilya at naging isang mersenaryo. Pagkatapos ng 10 taon ay doon niya lang napagtanto kung gaano siya kasamang tao. Pero nang sinubukan niyang bumalik sa kanyang pamilya ay huli na ang lahat. Nasira at bumagsak na ang kanyang pamilya. Nadagdagan pa ang kanyang pagkalugmok nang malaman niyang may bibitayin sa plaza at ang pangalan ay isang McLean. Ron Ian McLean, walang iba kung hindi ang kanyang nakakabatang kapatid. Si Ron Ian McLean ay isang aura user na nakipaglaban kontra sa imperyo at namuno sa kanyang puwersa. Iniwan si Ron Ian ng kaharian habang ito ay pabagsak na. Nagmamadaling pumunta si Logan sa lugar kung saan bibitayin ang kapatid niya. Marami pa siyang gustong sabihin dito. Pero huli na rin ang lahat. Ginawang halimbawa si Ron Ian sa mga tao na kung sino man ang kakalaban sa imperyo ay malalagot. Simula sa araw na yon ay wala nang naisip si Logan kung hindi ang maipaghiganti ang kanyang pamilya at pabagsakin ang imperyo. Nagsimula na nga ang pag-atake ng mga revolusyonaryo sa imperyo at mukhang nakuha nga ni Logan ang libro, ang sekretong kasulatan ng imperyo. Siya na ngayon ang hinahabol ng mga sundalo. Sa kasamaang palad ay mukhang hindi na siya makakatakas. Sarado na ang daanan niya kaya wala siyang magagawa kung hindi ang lumaban. Nabutang siya ng mga sundalo at sinubukan siyang atakihin ng mga ito pero mukhang magaling si Logan sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang sinuman na lalapit sa kanya.
Patuloy ang kanyang paglaban pero dumating ang punto na napapalibutan na siya. Pinapasuko siya ng mga sundalo at sinasabihan na ibalik ang ninakaw nitong libro. Pero wala sa bokabularyo ni Logan ang pagsuko. Dahil dumating na siya sa ganitong punto, wala na siyang magagawa kung hindi isama sa kabilang buhay ang mga sundalong iyon. Kinuha ni Logan ang isang bowlang kristal at pinasabog ito kasama ang kanyang sarili. Habang nawawala ng buhay ay naiisip ni Logan na ang buhay niya ay puno ng pagsisisi. Ang tanging tagumpay niya lang ay nakapinsala siya sa imperyo sa kanyang pamamaraan. Ang isang pinaka-pinagsisisihan niya na kahit sa kamatayan ay dadalhin niya, ay sana humingi siya ng kapatawaran sa pamilya niya. Pinapanalangin niya na sana sa kabilang buhay ay makita niya ang kanyang pamilya at doon makahingi ng kapatawaran. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nagising si Logan. Sobrang sakit ng ulo at katawan niya. Paano daw nakakaramdam ng sakit kung patay na? Ito ang iniisip niya. Magalang na tinanong siya ng isang lalaki kung maayos lang daw ba siya. Emosyonal na nakilala ni Vlad ang lalaking nasa harap niya. Si Rick. Si Rick ang kanyang servant. Tinawag niyang master si Logan at kinumusta ang pakiramdam nito. Sa isip ni Logan ay namatay na si Rick 30 taon na ang nakakalipas. Tinanong ni Logan kung paano naging buhay si Rick dahil matagal na itong patay. Nagulat si Rick sa pinagsasabi ni Logan. Sumigaw ito at tumawag ng doktor. Masama daw yata ang tama ni Logan sa ulo. Si Logan naman ay pinoprosesa pa ng utak niya ang mga bagay-bagay. Nakikita niya sa bintana ang mga sundalo na nagsasanay. Nakita niya rin ang simbolo ng kanilang pamilya. Nananaginip na yata siya. Biglang may pumasok sa loob ng kwarto niya. Tinawag siya nitong kuya, si Ron Ian. Nanginginig si Ron Ian na lumapit kay Logan. Naalala ni Logan ang mga senaryong ito. Ito ang panahon kung saan unang nagduelo si Logan at Ron Ian. Natalo si Logan sa kapatid niya nang walang kalaban-laban, at nang binisita siya ni Ron Ian ay ipinagtabuyan niya ito at sinabihang anak ng kabit. Kahit anong pag-insulto niya kay Ron Ian ay patuloy pa rin ang pagsunod nito kanya kahit saan siya magpunta pero pagkatapos ng insidenteng iyon ay hindi na nagpapakita si Ron Ian sa kanya. Biglang sumakit ang ulo ni Logan habang iniisip ang mga ito. Sinabihan ni Rick si Ron Ian na bumalik na lang kapag maayos na ang pakiramdam ni Logan pero pinigilan ito ni Logan. Tinawag niya si Ron Ian para lumapit sa kanya. Humingi ng tawad si Ron Ian pero sinabi ni Logan na wala dapat itong ihingi ng tawad. Wala daw itong ginawang mali. Siya dapat ang humingi ng payumanhin kay Ron Ian. Bigla na namang sumakit ang ulo ni Logan. Naiisip niya na ang ganitong kabait na bata ay namatay sa kamay ng imperyo. Lumaban ito sa imperyo sa utos ng kanilang kaharian pero inabandona siya. Maiyak-iyak si Logan na humingi ng tawad kay Ron Ian at niyakap niya ito ng mahigpit. Tinanong siya ni Ron Ian kung bakit ito umiiyak. Hindi kumibo si Logan at patuloy na niyakap si Ron Ian. Umalis na si Ron Ian at babalik daw ito para dalawin si Logan. Mukhang napagtanto na ni Logan na hindi pa naginip ang mga nangyayari at tila ay nabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kung ito nga ay totoo, kailangan niyang baguhin ang lahat. Habang nagpapahinga ay pumasok si Mary, isang katulong ni Logan. Nagulat siya nang makita si Logan na tila takot siya dito. Humingi siya kaagad ng paumanhin. Nalito si Logan kung para saan. Wala naman daw siyang ginagawang mali. Biglang pumasok si Rick at humingi din ng paumanhin kay Logan. Mukhang naistorbo daw kasi ni Mary si Logan sa kanyang pahinga. Naalala pala ni Logan na malupit at parati niyang sinisigawan ang mga katulong niya. Sinabi ni Logan na ayos lang ito at huwag nang intindihin pa, wala naman silang ginagawang masama. Ikuha na lang daw siya ng papel at panulat, natakot si Rick. Ano daw ang gagawin ni Logan kay Mary gamit ang papel at panulat? Sumigaw si Logan at sinabing wala siyang gagawin kay Mary. Ikuha lang siya ng papel at panulat. Dinalhan na nga ni Rick si Logan ng madaming papel at panulat. Nagpasalamat siya kay Rick at ibilin na wala munang papasok sa kwarto niya. Nalito si Rick kay Logan, hindi siya makapaniwala na nagpasalamat daw ito sa kanya. Tinanong siya ni Rick kung ayos lang daw ba siya at baka masakit pa ang ulo niya. Sinigawan niya si Rick at sinabihan na umalis na. Masaya si Rick na lumabas sa kwarto at tila ayos naman daw si Logan dahil sinigawan siya nito. Narinig ito Logan pero pinigilan niya lang ang sarili. Kailangan niyang haban ang kanyang pasensya dahil isa pa, dahil din ito sa mga pinaggagawa niya sa nakaraan.
Ang mahalaga ngayon ay kailangan niyang isulat ang lahat ng mga mangyayari at paghandaan ito. Ang digmaan laban sa imperyo na mangyayari 10 taon sa hinaharap. Ang sakuna na magpapabagsak sa kaharian at sa kanyang pamilya. Ang pigilan nito ay ang kanyang hangad. Pero bago pa man ang malaking digmaan laban sa imperyo, ang digmaan ng fiefdom ay mangyayari sa 1 taon na lamang. Ito ang biglaang digmaan na nag-iwan ng matinding sira sa kanilang pamilya at nagdala sa madidilim na sandali sa kanyang pamilya. Isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting bumagsak ang McLean. Ito ang kailangan niyang mapigilan kaya may dapat siyang gawin. Sa kabilang parte ng mansyon naman ay nandoon ang kanilang ama, ang patriarch. May tumawag sa kanya at sinasabing may gustong kumausap sa kanya. Tinanong ng patriarch kung sino. Si Logan. Gusto siyang kausapin ni Logan. Makakabawi nga ba si Logan sa pagkakataong ito at may iligtas kaya niya ang kanyang pamilya sa tiyak na kapahamakan? Katapos nga na mailatag ni Logan ang mga pangyayari sa hinaharap ay napagdesisyunan niya na kausapin ang kanilang ama. Habang naglalakad sa loob ng mansyon ay makikitang takot ang mga katulong nila sa kanya. Tila ayaw humarap ng mga ito sa kanya. Hindi lang ito pinansin ni Logan pero may isang katulong na maraming dalang labahin. Nagulat siya nang makita si Logan at nabitawan niya ang kanyang dalang mga labahin. Natakot ito at hindi alam ang gagawin. Bakit sa harap pa ni Logan siya nagkamali? Pero mabait na tinanong ni Logan ang katulong kung ayos lang ba siya sabay abot ng kanyang kamay. Nagpasalamat ang katulong pero bigla itong natakot kay Logan. Kakaiba kung ngumiti si Logan kaya napasigaw ang katulong sa kanya. Yumuko ito at nagmakaawa na patawarin siya. Pero sinabi ni Logan na ayos lang ito at di kailangan pa magmakaawa. Napagtanto ni Logan na hindi nga kapanipaniwala na magbabago siya sa isang gabi lang. Kailangan niya lang dahan-dahanin ang lahat para masanay ang mga tao sa paligid niya. Tinanong niya ang sarili kung baka dahil ito sa kanyang awkward na pagngiti. Hindi naman siguro, pakonsuelo niya sa sarili. Dumating na nga si Logan sa tanggapan ng kanyang ama. Tinawag ito ng isang alalay at ipinaalam na ang kanyang anak na si Logan ay nandito na. Humahalo ang emosyon ni Logan. Sa nakaraan ay masama ang loob niya sa kanyang ama dahil sa pagtakwil sa kanya. Ang walang awang ama na hindi na umasa pang magbabago ang anak at sinuko. Ito, hindi rin ito bumisita sa kanya pagkatapos matalo sa duelo kay Ron Ian. Pero mali siya. Alam niya na masakit din sa loob ng ama niya ang nangyari noon kaya naiintindihan niya. Binati niya ang kanyang ama na puno ng pananabik. Humarap ang kanyang ama at sa isip ni Logan, humihingi siya ng kapatawaran sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na mukhang maayos naman ang lagay niya, ano daw ang kailangan nito. Ang pangalan ng kanilang ama ay si Patrick. Patrick McLean, ang patriarch ng Baron McLean. Sa isip ni Logan ay mukhang matigas pa rin ang damdamin ng kanyang ama. Naiintindihan niya ito dahil sa kanya ay 20 taon na ang nakalipas pero para sa ama niya ay araw-araw silang nagkikita. Sinabi na ni Logan ang kanyang gusto sa kanyang ama. Nais ni Logan na humingi ng permiso sa kanyang ama. Magsasanay siya sa isang tagong lugar na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Nalito ang kanyang ama sa sinabi niya. Sa isip ni Logan ay kailangan niyang palakasin ang puwersa ng kanilang pamilya pero ano ang mga dapat gawin? Simple lang ang sagot. Kailangang palakasin ang kanilang puwersa lalo na ang mga sundalo at mga kabalyero. Palakasin at pagandahin ang kanilang mga sandata. At para magawa niya lahat ito ay kailangan niya ng pera. Pero ang problema niya ngayon ay ang kanyang pamilya. Kilala ang Baron McLean sa buong kaharian, kilala bilang pulubing pamilya. Wala silang malaking pera at malaki pa ang utang nila. May insidenteng mangyayari sa susunod na 3 buwan at ito ang naisip niyang paraan para magkapera. Sa insidenteng ito ay maaari siyang magkapera na kasing laki ng kanilang isang taong budget. Para magawa niya ito ay kailangan niya lumakas at magkaroon ng boses sa loob ng pamilya. Tinanong siya ng kanyang ama kung gusto niya bang tumakas dahil natalo siya sa kanyang kapatid. Hindi daw ito ang dahilan, sagot ni Logan. Napagtanto niya na marami siyang kakulangan sa kanyang sarili lalo na ang kanyang skills. Kahit medyo huli na daw ay gusto niyang subukan na ayusin ang kanyang sarili. Mukhang hindi pa kumbinsido ang kanyang ama sa kanyang mga sagot. Sa isip ni Logan ay ganito talaga ang kanyang ama, hindi agad nagtitiwala. Sa pagkakataong ito ay mukhang napapaniwala na niya ang kanyang ama. Tinanong siya ni Patrick McLean kung gaano siya katagal na magsisinay.
3 buwan, sagot ni Logan. Nagtaka ang kanyang ama, tinanong siya nito kung sa ganitong kadaling panahon ay makakahabol na siya kay Ron Ian. Pero sinabi ni Logan na ang pagsasanay na ito ay hindi para makahabol kay Ron Ian, ito ay para sa sarili niya at magawa ang makakaya sa loob ng maikling panahon. Napangiti ang patriarch sa sagot ni Logan. Pumayag ang kanyang ama at hindi maitago ni Logan ang saya sa kanyang mukha. Nang paalis na si Logan ay may binili ng kanyang ama sa kanya. Tagsibol pa rin daw at ang lupa ay sobrang lamig pa para tulugan niya kaya mag-ingat daw ito at panatilihing mainit ang kanyang sarili. Ngumiti si Logan at umalis na para maghanda. Pagkalipas ng ilang araw ay nasa tagong lugar na si Logan. Pagmamay-ari ito ng pamilya nila na tanging mga McLean lang ang nakakapunta. Malawak ang lugar kaya angkop ito sa kanyang pagsasanay. Isa pa, napili niya itong lugar dahil ayaw niyang may makakita sa kanyang paraan ng pag-training. Ito ang Divine Sword Secrets, ang sekretong kasulatan. Sa nakaraan ay kinabisado at sinaulo niya ang librong ito at sinunog para hindi mapasa kamay ng imperyo. Ang orihinal na libro ay mayroon simbolo ng lawin at naglalaman ito ng mga sekreto ng mga mandirigmang bayani mula pa sa mga sinaunang panahon at ang tumapos sa Evil Dragon na naghari sa buong mundo. Isinalin niya ito sa sekretong code ng mga army kaya siya lang ang nakakaintindi. Hindi siya makapaniwala na naisulat niya ulit ito. Kung totoo ang mga nakasulat dito at kapag na-master niya ang lahat ng ito, kakayanin na niya ang mga aura user at mga archmages ng imperyo, hindi niya ito nagawa sa nakaraan dahil matanda na siya at hindi angkop ang kanyang pangangatawan. Pero ngayon sa pagkakataong ito ay kakayanin na niya. Kailangan niyang baguhin ang sariling katawan sa pamamagitan ng kanyang life force at kung tawagin ay force. Ito ang pundasyon ng Divine Sword Secrets. Mahirap itong gawin lalo na sa katulad niyang pinanganak na katamtaman lang ang talento. Kung gagawin niya ito sa nakaraang katawan niya ay sigurado babagsak na siya pero tila nag-improve din ang kanyang force pagkatapos niyang mabuhay muli. Sa isip niya ay parang kaya niyang mabuo ang core niya sa loob ng 3 araw lang pero laking gulat niya nang nabuo na ito. Dagdagan pa nito ng napakalakas na enerhiya na pumapalibot sa core niya. Para bang lupa na nakatikim ng tagulan pagkatapos ng matagal na tagtuyot. Kinuha ni Logan ang espada at sinubukan ng isa sa mga nilalaman ng libro. Inayos niya ang porma ng kanyang mga paa at kinumpas ang kanyang espada. Namangha siya sa kinalabasan ng kanyang ginawa. Hindi niya pa rin alam paano nabuo ang core sa kanyang katawan pero sa ganitong sitwasyon ay sigurado siya na sa loob ng 3 buwan ay lalakas siya. Sa loob ng 3 buwan ay araw-araw na nagsanay si Logan. Hanggang sa dumating ang huling araw ng pagsasanay at kailangan niya nang bumalik ng mansyon. Sa libro ay nakasaad ang 10 sword techniques. Pero may isa dito na kayang humiwa sa space at time. Ito ang time-space slash. Dahil isang core pa lang ang meron siya, ang pinakaunang technique pa lang ang kanyang magagamit. Susubukan niya ito ngayon at kailangan niyang magtagumpay. Bamalat ang force sa kanyang espada at katawan. Mabilis na hinampas ang espada at nagpakawala ito ng malakas na wave. Tinatawag itong slash and wave ripple and divide. Ang corny naman ng pangalan, napaupo si Logan habang tinitingnan ang resulta ng kanyang pagsasanay. Masaya siya sa nagawa at hindi niya mapigilan ang pagtawa. Ang teknik na ito ay hindi basta-basta nagagawa ng mga baguhang force user na katulad niya, ramdam niya ang epekto sa katawan niya. Kahit isang strike lang ang ginamit ay nanginginig na ang mga kamay niya. Pero mabuti na ito para may alas siyang tinatago kapag nasa masamang sitwasyon na siya. Sa lagay na ito ay nakumpleto na niya ang dapat gawin sa training. Kailangan na niyang bumalik sa mansyon at magbigay ulat sa kanyang ama. Pero bago ang lahat ay kailangan niyang maligo. Nakabalik na si Logan sa mansyon at kakausapin na sana ang kanyang ama pero pinigilan siya ng isang knight. Sinabihan siya na hindi daw makikipagkita ang patriarch sa kanya at umalis na lang ito. Tinanong ni Logan ang dahilan. Nasa batas daw nila na kahit ang mga kadugo ay hindi pwedeng makipagkita sa patriarch kapag walang schedule. Mukhang nakakalimutan ni Logan ang kanilang batas, pangungot siyang sagot ng knight kay Logan. Binulong ni Rick kay Logan na ang batas na ito ay sobrang tanda na at mahigit 200 taon na. Nagtaka si Logan dahil nakausap naman niya ang ama niya 3 buwan ang nakalipas at walang pumihil sa kanya. Sinabi ng knight na baka nagkamali ang grupo noon na nagbabantay. Sa isip ni Logan ay hindi pa ito nangyari sa nakaraang buhay niya.
may narinig si Logan na mga boses at tila ito ay boses ng ibang knight sa labas. Mas naging matalas ang pandinig niya matapos ang training kaya naririnig na niya kahit malalayo ang mga bagay-bagay, naririnig niya na kinukutsa siya ng mga ito dahil natalo siya sa kanyang kapatid at nagtago ng 3 buwan. Kaya siguro hindi siya nirerespeto ng knight na nasa harap niya ngayon dahil mahina ang tingin sa kanya. Mukhang bumagsak na nga ang reputasyon niya at hindi ito maganda para sa mga plano niya. Gusto na niya sana magbago at magpakabait pero kailangan ay may gawin siya. Tinanong ni Logan ang knight kung ano ang pangalan niya. Pinapahiya siya ni Dominion sa pamamagitan ng bastos na pagtrato sa kanya. Kinakabahan si Rick sa pinagsasabi ni Logan at kahit si Dominion ay hindi maintindihan si Logan. Biglang kinuha ni Logan ang kanyang guantes at itinapon kay Dominion. Siya daw si Logan McClane at hinahamon niya si Dominion sa isang duelo. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Logan, pati ang mga kabalyero na nanonood sa kanila ay nagulat din. Sinabihan pa siya ni Logan na mukhang natatakot ito dahil hindi sumasagot si Dominion. Pero si Rick pa yata ang mas takot at nagpapanik. Dinagdagan pa ni Logan ang pag-insulto kay Dominion nang sinabihan niya ito na duwag at laos na daw. Sobrang galit ni Dominion at pumayag siya sa hamon ni Logan. Nagharap ang dalawa sa training grounds ng mansyon. Kumpiyansa si Logan sa kanyang abilidad pero mababa pa rin ang tingin sa kanya dahil nga sa insidenteng natalo siya ng nakakabata niyang kapatid. Kahit ang mga sundalo ay naniniwala na matatalo si Logan. Nagtago nga daw ito ng 3 buwan pagkatapos matalo. Nagpustahan ang mga sundalo kung gaano katagal ang laban ni Logan at Dominion. May nagsasabi na hindi tatagal si Logan ng 10 minuto. Meron din pumusta na hindi tatagal si Logan ng 5 minuto. Naririnig ito lahat ni Logan, wala naman daw talagang mag-aakala na mananalo siya dito. Nagsalita si Dominion at sinabihan si Logan na masyado daw itong relax at galit na sinabing mag-ingat dahil masasaktan ito. Sa isip naman ni Logan na si Dominion mismo ang naunang mang-insulto sa kanya pero ngayon ay di ito makapagsalita ng masama sa kanya sa harap ng ibang sundalo at kabalyero. Si Rick naman ay nasa tabi lang, hindi mapakali dahil sa huli ay hindi niya napigilan si Logan na makipaglaban. Nanigas na lang si Rick. Inanunsyo ng isang kabalyero ang duelo ni Logan McClane at Dominion. Para sa kaligtasan ng lahat ay espadang kahoy lang ang gagamitin. Nagdadalawang isip pa ang kabalyero kung itutuloy pa ito dahil baka may mangyaring masama sa kay Logan pero matigas daw ang ulo nito at ayaw magpaawat. Kahit espadang kahoy lang daw ay kaya pa rin ng mga kabalyero na gaya ni Dominion ang makasakit sa ibang tao. Sa isip ng kabalyerong ito ay sana huwag masaktan ni Dominion si Logan. Sinumulan na niya ang duelo. Hindi agad umatake ang isa't isa pero makikita na pinapalabas ni Dominion ang kanyang force. Sinabi ng mga sundalo na hindi na nagbibiro si Dominion at tila napikin nga ito kay Logan. Mas lalong nag-alala si Rick dahil normal na tao lang daw si Logan at kapag natama nito ay sigurado ang kapahamakan. Kahit ang kabalyero na tagapagitna ng duelo ay nakiusap din na dahan-dahanin. Pero para kay Logan, matatakot ka nga daw kapag hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Hindi nila nakikita na hindi magaling si Dominion sa pag-amit ng force. Kaya lumalabas ang force sa buong katawan niya dahil hindi niya ito makontrol. Mas pinaikan siya ni Logan at sinabihan na parang galit na galit ito. Isa sa kinagalit ni Dominion ay nang tawagin siyang laos ni Logan. Sa estado ng mga kabalyero, marami ng mga mas bata sa kay Dominion na tumaas ang rank habang si Dominion naman ang pinakamahinang kabalyero sa edad na 40 at plano na niyang magretiro. Hindi na niya siniseryoso ang trabaho at naghihintay na lang parati ng uwian. Pero nagbago ito nang makaharap niya si Logan. Sinabihan siya ulit ni Logan na laos na mas lalong ikinagalit niya. Sinugod na niya si Logan na siya namang ikinatakot ni Rick. Sa tingin niya ay mamatay si Logan. Napagdesisyonan na umano ni Dominion na magretiro kaya tatapusin niya ito sa pamamagitan ng kanyang sekretong teknik. Tinawag niya pa itong Mighty Triple Kill. Pero parang tinapak lang ito ni Logan. Nabitawan ni Dominion ang espada. Napaluhod si Dominion na hindi maintindihan ang nararamdaman niya. Tinanong siya ni Logan kung ito lang ba ang kaya niyang gawin gayong naturingan pa naman itong kabalyero. Nabitawan ni Dominion ang espada. Lahat ng nakakita ay hindi makapaniwala. Ang mga sundalo, katulong, kabalyero, at pati si Rick ay nagulat. Hindi sila makapaniwala na ang walang kwentang panganay ng McClane ay isang force user.
Dito na ba magsisimula ang pagbawi ni Logan sa kanyang reputasyon? Pagkatapos nga na matalo ni Logan si Dominion at napakita na gumagamit siya ng Force ay hindi makapaniwala ang mga nakakita at nakakakilala sa kanya. Ang walang talentong anak ng McClane ay gumagamit ng Force. Tinawag ni Logan ang referee sa kanilang laban at lumapit na ito sa kanya. Sinabi ni Logan na gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Dominion ng isa pang pagkakataon. Pumayag ang referee at tinanong si Dominion kung maayos lang ba ito. Pero si Dominion ay hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Mas mahina pa raw siya kaysa sa batang nasa harap niya. Hindi daw siya makakapayag at hindi ito totoo. Nagpalabas si Dominion ng malakas na force. Napansin ito ni Logan at alam niya na nag-o-overheat na si Dominion. Pero isang hampas lang ng kahoy na espada ay bagsak na kaagad si Dominion. Sa isip ni Logan ay binigyan na nga siya ng pagkakataon ni Logan pero di pa rin ito natututo. Sa ngayon ay dapat na itong turuan ng tamang leksyon. Bumangon si Dominion at lumuhad sa harap ni Logan para humingi ng tawad pero biglang may paparating sa mukha ni Dominion. Sinampal siya ng espadang kahoy ni Logan. Binigyan na nga niya ng pagkakataon ng vassal na sumubok kumalaban sa kanyang amo pero sinubukan pa rin itong lumaban kaya ang kailangang gawin ngayon ay parusahan si Dominion. Patuloy na pinalo ni Logan si Dominion. Kahit ang mga nanunood ay natatakot na. Sinabi ni Rick na baka kailangan na nilang pigilan si Logan. Kahit ang mga sundalo na nanunood ay hindi makapaniwala na ang kilala nilang Young Master ay kayang magawa ito. Paano daw ito nagbago sa loob lang ng 3 buwan? Naawaken niya ang force at gumaling din sa paggamit ng espada. Parang ilang dekada na siyang gumagamit ng espada. Hindi na nga nakabangon si Dominion at diniklara ng panalo si Logan McClane sa kanilang duelo. Pagkatapos ng duelo ay nakipagkita na nga si Logan sa kanyang amang Patriarch, mukhang masaya ito dahil sa pagbabago ni Logan. Tinanong ng Patriarch kung ano ang nangyari sa training niya, napagtanto ni Logan na inoobserbahan nga siya ng kanyang ama. Sinagot ni Logan ang ama na binitawan niya ang pagiging sakim niya at napagdesisyonan na bitawan ang lahat. Habang nagsasanay siya na may ganitong pag-iisip ay nararamdaman niya ang pagbabago sa katawan at unti-unting napupuno ang loob niya ng force. Mukhang kasinungalingan ang pinagsasabi niya pero totoo ito dahil ito ang kanyang napagtanto noong nakaraang buhay niya. Nang isinuko niya ang lahat para mapaghiganti ang kanyang pamilya ay tsaka pa lang siya naging isang force user kahit nasa edad na 40 na, nag-iba na nga daw si Logan, saad ng kanyang ama. Pero pagkatapos ng realisasyon na ito ay binugbog niya ang isang kabalyero. Galit na sigaw ng kanyang ama. Pero iginiit ni Logan na kasalanan ito ni Dominion at sigurado siyang alam rin ng ama niya ito dahil sa ulat ng mga sundalo. Alam daw ito ng Patriarch pero ang tinatanong niya ay kung kailangan niya pang paabutan sa ganoon, kailangan daw sagot ni Logan kaya nalito ito ang Patriarch. Sinabi ni Logan na ang isang kabalyero ay iniinsulto ang kanyang amo na may dugo ng Patriarch at ginawang kituwatawa. Kapag hindi daw ito na disiplina, magiging lason ito sa pamilya at sa baron. Ang istruktura ng kapangyarihan ay nandyan para gumana ang organisasyon ng maayos at kapag ito ay nayanig, maaaring bumagsak ang organisasyon. Napagtanto niya din noon nasa mersenaryo pa siya, na pagdating sa mga grupo ng mga tao na may hawak na sandata, kung ikaw ang namumuno sa kanila at kailangan mo silang disiplinahin ay kailangan gawin mo ito sa isang tira lamang. Ang nangyari ngayon ay leksyon na sa ibang mga kabalyero. Biglang nagsalita ang Patriarch at sinabi na si Dominion nga ang may kasalanan sa pagkakataong ito dahil nakalimutan niya ang kanyang tungkulin bilang isang kabalyero. Pero ang ginawa ni Logan daw ay isa pa ring malaking sugal kaya sa ngayon ay pigilin muna nito ang sarili. Sa isip ni Logan ay di siya makapaniwala na papatawarin siya agad ng kanyang ama. Mukhang napansin ito ng ama kaya tinanong niya si Logan kung gusto ba nito ng parusa. Saad ng Patriarch na hindi niya sinasabi na tama ang ginawa ni Logan kaya huwag na nitong gawin ulit hanggang walang pahintulot niya. May isa pang kailangan malaman si Logan. Ang kanyang fiancé na si Rina ay bibisita. Sa isip ni Logan ay sa wakas. Darating na siya, ang kanyang magiging kukuhanan ng pera. Dumating na nga ang fiancé ni Logan na si Princess Rina Wolves. Napahanga ang mga taong nakakita sa kanya. Kahit ang mga sundalo ay nasabi na napakaswerte ni Logan. Binati ni Rina ang Patriarch at kinumusta ito, masaya ang Patriarch sa pagdating ni Rina. Kahit si Rick ay napahanga sa ganda ni Rina, di siya makapaniwala na ang batang babae na nakita niya noon ay magiging ganito kaganda.
Pero tinanong niya sa sarili kung ano ang mali sa taong dapat ay pinakamasaya. Napansin niya na si Logan ay galit. Babasahin daw ni Rina ang liham na pinadala ng kanyang amang Count. Naglalaman ito ng mensahe para sa Baron McLean. 30 minuto ang nakalipas sa pagbabasa ni Rina at dumating na rin sa dulo. Isa lang pala ibig sabihin ng laman ng sulat. At ito ay ang pagputol sa napagkasunduang kasal. Sa isip ni Logan ay nagpaligoy-ligoy pa si Rina pero alam na niya ang ibig iparating ng sulat. Isa rin sa mga dahilan ay si Patrick na ama ni Logan ay hindi naging aura user at nanatili lang ito bilang isang high-ranking knight sa loob ng 20 taon. Dagdagan pa na si Logan ay walang katalento-talento pagdating sa espada, ito ang mga alam na dahilan ni Logan. Sobrang nagalit si Patrick McLean sa sinabi ni Rina. Nagdahilan pa si Rina sa harap ng Baron at maraming palusot ang sinabi. Nagdrama si Rina at sinabi niya na mahalaga sa kanya ang mga McLean. Hindi niya malilimutan ang isang taong pananatili niya sa mansyon kasama si Logan, pero siya raw ay sumusunod lamang sa utos ng kanyang pamilya at wala siyang magagawa kaya humihingi siya ng patawad kay Logan at sa Baron McLean. Kahit sa ganitong pagkakataon ay nagawa pa rin ni Rina na makuha ang simpatsya ng mga nanunood sa kanyang pagsasalita. Pero ibahin niyo si Logan. Alam na niya kung gaano kahalang ang bituka ng babaeng nasa harapan nila. Bigla naman nagsalita ang asawa ng patriarch. Tinanong niya si Rina kung ano daw ba talaga ang totoong dahilan bakit nila pinutol ang kasunduan. Gusto niya marinig ang detalyadong dahilan. Ang babaeng ito ay si Marian Kyren, ang stepmother ni Logan at ina ni Ian. Matagal nang galit si Marian kay Logan dahil sa usapan ng mana kaya akala niya ay mananahimik lang ito pero di niya inaasahan na magagalit at magsasalita ito. Dahil siguro iba na ang usapan kapag dangal na ng pamilya ang nakataya. Sumagot si Rina sa tanong ni Marian at sinabi nito na kahit siya ay hindi alam ang dahilan ng kanyang ama para umatras sa kasal. Isa lamang siyang babae na magiging parte ng ibang pamilya kaya hindi sa kanya ito sinasabi. Mas lalong nagalit si Marian dahil pumunta lang siya dito para umatras sa kasal ng walang matinong dahilan. Sinabi ni Rina na dahil sa pangyayaring ito ay handa ang Wolves family na magbayad sa McLean. 3 milyong ginto ang ibabayad nila bilang kompensasyon sa pagputol sa kasal. Narinig ito ng financial manager ng mga McLean na si Dwayne Filsner at tila hindi ito mapakali. Napangiti naman si Logan at sa isip nito ay kung mapapasa kamay niya lang ang perang ito. Pero iba ang reaksyon ng patriarch. Sobrang galit ito sa pag-alok ng pera ng mga Wolves. Kahit walang aura sa Patrick ay sobrang lakas ng pressure ang nailalabas nito sapagkat isa pa rin siyang high-ranking knight. Nakiusap si Rockfern, ang kabalyerong kasama ni Rina sa Baron na itigil ito. Kumalma lang daw sila at daanin sa mahinahon na pag-uusap. Tinanong ni Patrick si Rockfern kung isa rin ba siyang high-ranking knight na katulad niya. Siguro ay sapat ng kabayaran para sa kanya kung ma-injured ang pausbong na kabalyero ng mga Wolves. Nang inig sa takot si Rockfern. Nagsalita si Rina at pinakalma ang Baron. Sinabi daw ng ama niya na si Baron McLean ay isang kagalang-galang at may dangal na baron at hindi man ito kailanman kayang saktan ang mga mas nakakabata sa kanyang mga kabalyero. Sinabi din niya na hindi nila balak na bilhin ang dangal ng mga McLean gamit ang pera. Ito daw ay sinserong pagbibigay nila para mapanatili ang mabuting ugnayan ng dalawang pamilya. Nagalit si Patrick dahil alam niya na kapag itinoon niya ang galit sa mga batang nasa harap niya ay mawawalan siya ng dangal bilang isang kabalyero at alam din niya na ito ang dahilan kung bakit ang mga bata ang ipinadala ng pamilyang Wolves. Kumalma si Patrick at nagsalita. Ang mga bisita daw ay mga bisita pa rin niya kahit hindi maganda ang kanilang napag-usapan. Ang pamilya McLean ay hindi man inuusig ang kanilang bisita. Iisa lang ang gusto niya. Na si Rina na envoy ng pamilya Wolves ay humingi ng patawad sa anak niyang si Logan na may kagalangan at hindi ito tatanggap ng kompensasyon mapagintuman nito o pera, napahanga ang mga sundalo sa sinabi ng patriarch. Pero biglang nagsalita si Logan. Bilang lalaki na nakatakda sanang ikasal ay may karapatan daw siyang pagsalita at humingi ng kahilingan. At sana ay pakinggan siya, sa isip ni Logan ay dapat nilang makuha ang gintong alok ng mga Wolves. Hindi siya papayag na papalagpasin lang nila ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Ang 3 milyong ginto ay isang taong budget na ng pamilya McLean. Kalahati ng pondo nila ngayon ay galing pa sa pamilya ng kanyang stepmother na mga Kairos. Siguradong bangkarote sila kapag natigil ang pagsuporta.
Sinabi ni Logan na tatanggapin niya ang inaalok ng mga Wolves na ginto bilang kompensasyon. Nagalit si Patrick sa sinabi ni Logan. Nakaramdam ng matinding pressure si Logan galing sa ama. Parang sinasabi ng ama niya na kahit wala siyang aura ay isa pa rin siyang high-ranking knight. Nakakalungkot lang dahil ang lakas ng kanyang ama ay wala pa sa mga mandirigma ng kaharian. Kung hindi niya ito makakaya ay wala siyang patutunguhan. Sinabi ni Patrick na hindi mahirap ang pamilyang McLean para iwanan ang dangal para sa pera. Gustong sabihin ni Logan na mahirap sila. May utang sila na 3 milyong ginto sa bangko at 150,000 ginto na interest, at kung hindi dahil sa support niya ng kanyang stepmother ay bangkarote na sila. Ang kanilang pamilya ang pinakamalaking pulubi sa kaharian. Ito ang gusto niyang sabihin pero dahil isa itong formal na meeting itatago niya na lang ito sa sarili niya. Nagpaliwanag si Logan kung bakit kailangan nilang tanggapin ang 3 milyong ginto. Ang pamilyang Wolves ay mas mataas ang estado kaysa sa kanilang pamilyang McLean. Pero kahit ang Wolves ang pinakamakapangyarihan sa silangan, hindi pa rin sila ang pinaglilingkuran ng mga McLean. Kapag pinaglagpas lang daw nila ito sa pamamagitan ng paghingi ng patawad ay lalaganap ang usap-usapang naging sunod-sonyeran sila ng mga Wolves. Biglang sumabat si Rina at sinabi na hindi ito magagawa ng kanilang pamilya. Hindi sila irasyonal na pamilya dahil may paggalang sila sa Baron McLean. Pero malamig na sinagot ni Logan si Rina. Pumunta daw sila dito para umatras sa kasal pero sila pa ang may ganang magsalita tungkol sa pagiging rasyonal na pamilya. Mukhang katawa-tawa ito. Sa nakaraang buhay niya ay akala niya, totoong malungkot si Rina sa pagkansela ng kanilang kasal pero dahil sa ginawa ni Rina ay gumuho ang mundo niya. Sa nakaraan ay pumunta si Logan sa kwarto ni Rina dahil akala niya ay makikipag-usap lang ito sa kanya. Sinabi ni Rina na baka maghiwalay na sila simula sa araw na yon. At gusto rin ni Rina na makagawa ng huling alaala kasama si Logan. Sa isip noon ni Logan ay wala na namang pag-asa ang pagiging McLean niya kaya niyaya niya si Rina na makipagtanan. Pero bigla siya binato ni Rina ng kutsilyo. Binunot niya ang kanyang espada para salagin ito, pagkatapos nito ay molditang nagsalita si Rina. Sinabihan niya si Logan na hindi ito karapat-dapat na maging asawa niya kaya alamin daw ni Logan kung saan siya lulugar. Natalo daw ito sa isang bata pero ang lakas pa ng loob niya na magdala ng espada. Hindi maintindihan ni Logan ang pinagsasabi ni Rina. Biglang sumigaw si Rina at pinunit ang damit niya. Biglang pumasok si Rockfern dahil sa sigaw ni Rina. Pinagbintangan ni Rina si Logan na pinagtangkan siyang gahasain. Marami ng kasalanan si Logan sa mga panahong iyon kaya hindi na siya paniniwalaan ng kanyang pamilya. At dahil sa insidenteng iyon ay humingi pa ng kapatawaran ang mga McLean sa Wolves at nagbayad ng malaking halaga. Sa isip ni Logan ay dahil kay Rina, hindi na siya nagtitiwala sa mga babae. Alam din ni Logan na may pinaplano si Rina na hindi maganda pero ang kinaibahan lang ay alam na ni Logan ang gagawin at hindi niya ito hahayaang mangyari pa. Makukumbinsi kaya ni Logan ang kanyang ama na tanggapin ang mga ginto? Makakabawi kaya si Logan kay Rina dahil sa ginawa nito sa nakaraan? Si Logan, na ang gusto ay mabago ang kanyang reputasyon sa loob ng pamilya. Naisip niya na kung mapakita niya na unti-unti siyang nagbabago ay makukumbinsi niya ang kanyang pamilya, at sa huli ay mababago niya rin ang kanyang pamilya. Pero akala lang pala niya yon. Ang laban niya kay Dominion ay nagbigay sa kanya ng realisasyon. Ang mga sundalo na nagbulag-bulagan habang binabastos siya ni Dominion. At ang pagkalat ng mga kwento habang wala siya. Kailangan nga ba na baguhin niya ang pamilya niya para lang kilalanin ng mga taong katulad nila? 9 na buwan na lang ang natitira bago magsimula ang unang digmaan sa rehiyon nila. Ang reputasyon niya ay hindi na mahalaga kundi ang kanyang pamilya. Nagsalita si Vlad sa harap ng lahat at inihayag na tatanggapin niya ang kompensasyon na inaalok ni Rina. Ito ay kahit ano pa ang sabihin ng kanyang pamilya. Nabigla si Rina sa sagot ni Logan. Kahit si Patrick McLean ay nagalit at pinagsabihan si Logan. Hindi daw pwede kay Logan ang mga salitang patawad. Kung ang kanilang dangal ay katumbas lamang ng mga salitang patawad ay mabilis lang itong maglalaho sa hangin. Nag-aalinlangang nagsalita si Rina at sinabi na susundin nila kung anuman ang kahilingan ni Baron Patrick McLean, ang patriarch ng pamilya McLean. Sa isip ni Logan ay sinasabi lang ito ni Rina para mapagtakpan ang kanyang amang count pero alam niya na hindi inaasahan ni Rina na tatanggapin ang 3 milyong ginto.
Pero nagsalita ang patriarch at sinabi na para sa kanya ay sapat na ang sinserong paghingi ng tawad kay Logan pero hahayaan niya parent si Logan ang magdesisyon kung sinsero nga ang paghingi nila ng tawad. Pinigilan pa ni Marian ang patriarch pero buo na ang desisyon nito. Pinaaalahanan ng patriarch si Logan na kung tatanggapin nito ang alok na ginto ng mga wolves ay para na rin itong binenta ang dangal niya. Sa isip ni Logan ay hindi siya papayag na maibenta niya ang kanyang dangal pero hindi rin siya papayag na palampasin ang pagkakataong ito. Nagsalita si Logan. Bilang lalaki na itakdang ikasal ay napagdesisyonan niyang tanggapin ang alok ng wolves na 3 milyong ginto bilang kapalit sa pagputol sa napagkasunduang kasal. Mukhang napahanga si Marian sa desisyon ni Logan habang si Rina naman ay nagtitimpi sa galit. Ang patriarch naman ay nalungkot sa desisyon ni Logan, akala niya daw ay nagbago na ito pero tila nagbago nga ito pero sa mas masama. At kasalanan niya na hindi naturuan si Logan ng tunay na halaga ng dangal. Sa isip ni Logan ay ginagawa niya ito ngayon sa kapakanan ng kanilang pamilya. At sa wakas, napasa kamay din ni Logan ang mga ginto. Hindi maitago sa mga mukha niya ang pananabik. Sa isip niya ay kailangan niya pigilan ang pananabik. Kailangan niyang pagplanohang mabuti ito. Biglang may kumatok sa pinto at akala niya ay si Rick. Pinapasok niya ito at di niya inaakalang si Dwayne pala, ang financial manager ng McLean. Nakangiti itong bumati kay Logan pero alam ni Logan na ang mga ngiting ito ay hindi para sa kanya kung hindi para sa mga ginto. Si Dwayne Filsner na financial manager ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok ng buhay niya ngayon. Bilang tagapangalaga ng pera ng mga McLean ay sakit sa ulo ang paghawak ng paliit na budget ng pamilya. Mula sa mga pangangailangan sa loob ng palasyo hanggang sa mga pangangailangan ng mga sundalo ay siya ang namamroblema. Kailangan niya pang magmakaawa sa asawa ng patriarch para manglimos ng tulong. Hindi yata siya isang manager kung hindi isang boss ng mga pulubi. Pero ngayon may pagkakataon na siyang baguhin ito. At sa tingin niya ay ang kalaban niya ang walang muwang na si Logan. Sinubukang kausapin ni Dwayne si Logan. Namangha daw siya sa pinakitang katapangan sa harap ng kanyang ama at ng mga wolves. Pinuri niya si Logan na akala niya ay mahihikayat niya ito. Tinanong niya si Dwayne kung anong pinagsasabi nito. Pero di pa rin sumusuko si Dwayne. Sinabi ni Dwayne na makakaginhawa ng maluwag ang pamilya dahil sa ginawa ni Logan. Pero hindi inaasahan ni Dwayne ang sagot ni Logan. Paano naman daw makakaginhawa ng maluwag ang kanilang pamilya? Pera niya daw ito at hindi niya ibibigay. Hindi inaasahan ni Dwayne ang magiging sagot ni Logan. Naiisip ni Dwayne ang pinagdaanan niya para lang sa pamilya. Naiiyak ito. Napansin ito ni Logan at tinanong si Dwayne kung malala na ba ang sitwasyon ng pamilya. Hindi daw niya alam kung nalaman na ni Logan na ang kanilang utang sa bangko ay nasa 3 milyong ginto na. Bigla naman dumugtong si Logan at sinabing ang interest nila ay nasa 150,000 na ginto na. Pero anihan na ngayon kaya maaring makabayad na sila sa interest. Nagulat si Dwayne dahil nalaman ni Logan ito. Sinabi ni Dwayne na masyadong magastos ang pagpapatakbo sa kanilang barony kaya kung maaari ay matulungan sila ni Logan. Pero pinanindigan ni Logan na hindi siya makakatulong sa ngayon. Tama nga at sa para sa pamilya ang perang ito pero hindi niya ito gagamitin sa panandaliang pangangailangan. Kailangan niyang mas tingnan ang hinaharap. Nang gagalaiti na si Dwayne at sa isip niya ay sana ibigay na lang ito sa kanya. Pinaliwanag ni Logan sa kanya ang mangyayari kung gagastusin nila ang pera para sa kasalukuyang utang ng pamilya. Hindi naman daw mababago nito ang sitwasyon ng pamilya nila. Sinabi ni Dwayne mas gagaan ang pagpapatakbo ng kanilang lugar sa loob ng ilang taon. Pero tinanong siya ni Logan kung ano ang mangyayari pagkatapos ng mga taon na yan. Mangungutang na naman sila ulit at mababaon dito. Wala silang produkto na pwedeng pagkakitaan. Mauulit lang ang mga pangyayari kaya plano niyang baguhin ito at gagamitin niya ang perang ito para sa kanyang plano. Hindi makapaniwala si Dwayne na si Logan ang nasa harap niya. Akala niya ay isang bata lang ito na walang pakialam sa sitwasyon ng kanilang pamilya. May sinabi si Logan kay Dwayne. Kailangan niya ang tulong nito at kapag maganda ang kalalabasan ay maaari niyang tulungan si Dwayne na mabayaran agad ang utang ng kanilang pamilya. Tinanong ni Dwayne kung ano ito. Simple lang ang sagot ni Logan, kailangan niyang magtipon ng mga mersenaryo. Pagkatapos ng mga pangyayari ay nagdesisyon si Logan na umalis sa mansyon. Tinanong siya ni Rick kung kailangan ba talaga nitong umalis at saan naman daw ito pupunta.
parang kailan lang din ito bumalik galing sa kanyang training, isa lang sinabi ni Logan, para kumita ng pera, marami na naman daw siyang pera sagot ni Rick. Pero kailan pa ni Logan ang mas marami pa? Sinabi ni Rick na hindi papayag ang patriarch sa gagawin ni Logan at medyo mataas pa ang tensyon sa loob ng palasyo dahil sa nangyaring kasunduan sa gitna ng Wolves at McClane, simple lang ang solusyon. Tatakas daw siya, sa isip ni Logan ay kung hindi niya kayang mabago ang reputasyon niya ngayon, imposible na mabago niya ang ibang bagay. Kailangan niya gumawa ng puwersa sa labas ng kanilang pamilya. Swerte niya at alam niya ang mga nangyayari sa paligid sa mga panahong ito. Dahil ito ang panahon kung saan siya ay pinalaya sa kanilang pamilya sa nakaraang buhay niya. Kaya unang gagawin niya ay kailangan niyang mahanap at ma-recruit ang taong nasa isip niya. Pinagalitan siya ni Rick at sinabing parang bata ito na lalayas. Humiga si Rick sa sahig at sinabi na kung aalis si Logan ay kailangan muna siyang apakan nito. Pero di na niya mapipigilan si Logan. Aapakan talaga siya nito ng seryoso. Pero sinabi ni Logan na huwag itong mag-alala dahil mag-iiwan siya ng liham para sa kanyang ama. Walang sino man ang magagalit kay Rick. Tinanong ni Rick si Logan kung ano ang isusulat niya. Pero ngumiti lang si Logan at doon pa lang ay alam na ni Rick na hindi maganda ang kalalabasan nito. At nang nabasa nga nito ng patriarch ay sobrang galit nito. Simple lang ang laman ng sulat. Nakasaad dito na dahil sa pagkabigo niya sa pag-ibig, kailangan niyang mapag-isa at makalanghap ng sariwang hangin. Nag-alburoto sa galit ang patriarch at sumigaw ito na bumalik si Logan. Makikita kaya ni Logan ang taong makakatulong sa kanya sa pagpalago ng pera. Pagkatapos nga na makuha ni Logan ang pera mula sa mga Wolves ay nagdesisyon itong umalis sa kanilang mansyon at maghanap ng mga taong makakatulong sa kanya para mapalago ang pera at mapalakas ang kanilang puwersa. 2 taon na ang nakakaraan, ang pamilya McClane ay hindi ganito kahirap. Napakalapad ng nasasakupang lupain ito at umaabot ito sa mga karatig na mga county tulad ng Quezon Viscounty, Sylvan at Perino Viscounties at umabot din ito sa kapatagan ng Beffrose. Kinilala din ang mga McClane na lord ng Timog Kanlurang rehiyon sa kaharian ng Grandia. Pero bago pa maging lord at baron ang kasalukuyang patriarch na si Patrick McClane, ang 3 henerasyon na ng mga ninuno nila ang dahilan kung bakit bumagsak ang estado ng mga McClane. Ang teritoryo nito ay unti-unting lumiliit. Ang mga kapatagan na nagtataglay ng mga butil na kung tawagin ay kapatagan ng mga McClane ay pinamigay sa mga makapangyarihang mga vassal ng kaharian. Ang ibang lupain ay pinaghatian din ng mga vassal. At sa kasalukuyan, ang natira na lang kung saan sila ngayon namamalagi ay ang tuyo at magagaspang na lupain malapit sa timog na mga kabundukan. Wala masyadong produkto na pwede patubuin sa lugar at ang mga tanso na pwedeng minahin sa mga bundok ay hindi rin makita. Sa ganitong sitwasyon, kahit manalo pa sila sa paparating na digmaan sa rehiyon ay kakailanganin pa rin nila ang tulong ng pamilya Kairos ng kanyang stepmother, para maputol na ito, kailang niya ng maraming pera. Mas higit pa sa 3 milyong ginto. Kaya kailangan niya mahanap ang taong tutulong sa kanya sa lugar na pupuntahan niya. Ang sentro ng kalakalan sa kaharian ng Grandia, ang syudad ng Kyle. Maraming produkto ang ebony ibente dito na nanggaling pa sa iba't ibang rehiyon. Ang pagpunta ni Logan sa lugar na ito ay nagpaalala sa kanya na ang lugar ng mga McClane ay masyadong malayo sa kabihasnan. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ang taong hinahanap niya ay dito na malagi at ginugol ang kabataan sa syudad ng Kyle. Ayon sa mga residente ay dito nakatira ang taong ito. Ang Golden Bug na si Philip Claude. Mahahanap kaya siya ni Logan? Ang pinakamalakas na nasyon sa kontinente nila at ang makakalaban ng kaharian ng Grandia ay ang Imperyo ng Ares. Napakalakas na nasyon na nakabase sa merit system ang lakas ng tao. Basta ikaw ay talentado, mapababae man o lalaki o anuman ang edad mo, ikaw ay ungat. Ito ang nasyon na makukuha mo ang kapangyarihan at kayamanan. Kahit ikaw ay dayuhan, pwede kang bigyan ng karapatan kahit hindi ka mamayan ng Imperyo ng Ares. Isang halimbawa ay ang Golden Bug na si Philip Claude. Sa nakaraan niya, si Philip ang isa sa pinakamayaman na negosyante at isa sa nagpapagalaw sa ekonomiya ng Imperyong Ares at kilala din siya sa pinakamagaling na negosyanteng pandigma at ang tridor ng kaharian ng Grandia. Pero kahit ganito ang naging reputasyon ni Philip Claude, ang hindi alam ng karamihan ay tumutulong ito sa kanyang mga tao na nasa Grandia gamit ang kanyang personal na pera. Pero nabigla si Logan. Hindi siya makapaniwala na ang taong hinahanap niya ay nasa harapan na niya at mukhang nasa hindi magandang sitwasyon.
Si Philip ay tila mukhang pulubi. Nagsasalita ito na tila siya ay na-scam. Tinatanan niya sa sarili kung paano na siya mabubuhay sa lagay na ito. Naalala ni Logan na sa ganitong mga panahon na nalugi ang negosyo ni Philip dahil siya ay na-scam. Pero nang nakita niya ang sitwasyon ni Philip ay mas malala pala ito kaysa inaasahan niya. Nilapitan siya ni Logan at tinanong kung siya ba si Philip Claude. Siya nga daw sagot naman ni Philip. Inobserbahan siya ni Philip. Pula ang buhok at mga mata, at matalim na mga titig ng mga mata. Iba ang dating ng aura ni Logan para kay Philip. Tinanong ni Logan si Philip kung may oras ba ito para makipag-usap. Sa isip ni Philip ay kung sino ba ang taong nasa harap niya at bakit kilala siya nito. Sa pagkakataon yon ay may naramdaman siya sa mga mata ni Logan. Ito ang mga emosyon na ilang ulit nang nakikita ng mga negosyante. Greed, based daw sa lumang armor na suot nito at sa timing niya. Isa itong gangster na mersenaryo. Akala ni Philip, si Logan ay nandito para maningil. Sumigaw ito at sinabihan si Logan na hindi pa naman ang araw ng bayaran. Bumalik na lang daw ito pagkatapos ng 3 araw, pero biglang sumagot si Logan at sinabi na hindi siya nandito para maningil ng utang. Ayaw pa rin maniwala ni Philip pero pinapakalma siya ni Logan at sinabi na hindi siya nandito para tumanggap ng bayad pero bilang isang investor. Nalito si Philip sa narinig niya. Sa isip ni Philip ay hindi pala siya nandito para sa bayad. Isa lang palang baliw ang taong nasa harap niya. Baliw siya dahil mag-i-invest ito sa kanya na isang talonan. Tinanong niya si Logan kung magkano ang kanyang maibibigay na pera. Pero tinanong din siya ni Logan kung magkano ba ang kailangan niya. Susuportahan daw siya ni Logan hanggang makabayad siya ng mga utang niya at makabangon. Nagliwanag ang mga mata ni Philip sa narinig. Napansin niya na mukhang galing sa malayo si Logan at marumi ang kanyang armor. Pero nagbago ang reaksyon sa mga mukha niya nang nakita niya ang simbolo sa armor ni Logan. Tinanong ulit ni Logan si Philip pero mukhang galit ito. Sinabihan niya si Logan na kung nandito lang siya para scam, hindi na ito magtatagumpay. Alam na daw niya ang mga kalakaran ng mga scammer. Hindi daw investor si Logan, nasabi ito ni Philip dahil kilala niya ang simbolo na nasa armor ni Logan. Nasabi ito ni Philip dahil kilala niya ang simbolo na nasa armor ni Logan. Simbolo ito ng mga McLean. Ito daw ang pamilya na parang pulubi na umaasa lamang sa mga tulong ng biyenan nila. At mali daw ang napili na ma-scam ni Logan. Dahil sa ngayon ay isa din siya sa mga walang pera. Napaisip na lang si Logan. Paano niya daw mapapakalma at mapapaniwala si Philip na tunay ang kanyang plano? Nakaisip si Logan ng magandang ideya. Tinawag niya si Philip at sinabing may ipapakita sa kanya. Sumigaw si Philip at tinanong si Logan kung patuloy pa rin ba itong manloloko pero bago pa man natapos ni Philip ang sasabihin ay nagulat siya sa pinakita ni Logan. Nagpalabas ng force si Logan. Kung kaya daw magpalabas ng force ang lalaking sa harap niya sa murang edad ay wala itong rason para manloko. Nagbago ang modo ni Philip at humingi ng paumanhin kay Logan. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Gusto daw ni Logan na kunin si Philip habang buhay. Babayaran niya ang lahat ng utang nito. Hindi naniwala si Philip. Wala naman daw malaking pera ang mga McLean ngayon kaya imposible ang sinasabi niya. Tinanong ni Logan si Philip kung magkano ang utang nito ngayon, nasa 250,000 sagot ni Philip. Sinabi ni Logan na babayaran niya ito at kung ito daw ang halaga ni Philip ay dadagdagan pa niya ng 50,000, sabihin na daw na 300,000 ang halaga niya, nasilaw si Philip sa nakikitang ginto. Gagawin ni Logan na 550,000 ang lahat na ibibigay ni Logan sa kanya. Cash. Hindi makapaniwala si Philip. Tila anghel ang nasa harapan niya. At dahil sa di maintindihan emosyon ay di na napansin ni Philip na nakapirma na siya ng kontrata at ito ay isang magic contract. Kung sakali man nasuwayin ng tagasunod ang kanyang amo, ay makakaramdam ito ng matinding sakit na tila pinupunit ang kanyang kaluluwa. Mabubuwag niya lang ito kapag nakakapaglabas ito ng force at maging isang high-rank na kabalyero. O di kaya ay magbayad ng mahal sa 4 na circle mage or mas mataas pa para lang matanggal ang kontrata. Di lubos maisip ni Philip ang nagawa niya. Pakiramdam niya ay tila naloko siya at naisahan. Hindi daw anghel ang nasa harap niya. Bumili ito ng napakamahal na magic contract para lang maging slave lang siya. Sinabi ni Logan na hindi nila mapagkakatiwalaan ang isa't isa dahil ngayon lang sila nagkakilala. Ginawa niya ito dahil maglalabas siya ng malaking pera kay gusto niya lang makasigurado.
Kapag nabuo na daw ang tiwala nila sa isa't isa ay siya mismo ang magpapawalang bisa sa kontrata. Sa isip ni Philip ay mukhang dehado siya dito pero wala siyang magagawa dahil ito lang kanyang pwedeng gawin. Kailangan niyang magtiwala kay Logan. Tinanong niya si Logan kung ano ang gusto niyang gawin. Mabilis na sumagot si Logan. Una niyang gawin ay bumili ng karne ng mga monster. Baliw nga daw talaga si Logan, sabi ni Philip. Sa isip ni Logan ay kakaiba nga ito sa ngayong panahon. Ang dugo at karne ng mga monster ay may mga lason kaya sinusunog lang ang mga ito, pero sa mga susunod na mga taon ay biglaang magbabago ang sitwasyon. Malalaman ng tao na matatanggal ang lason kapag hinaluan ng tamang mga sangkap. At sa mga lugar na kulang ang pagkain, ay sinumulan na nilang kainin ang karne ng mga monster na kung tawagin ay kalok, at malalaman din ng mga tao na ito ay gamot sa may mga kapansanan sa kanilang pribadong katawan. Kahit mga baog na lalaki ay bumalik ang kanilang kakayahan at pinatunayan ito ng Magic Tower. At dahil dito ay naging maaylap ang kalok at mahirap na makakuha ng karne at laman nito, at kapag nakasecure sila ng maraming kalok ay siguradong higit pa sa 3 milyon ang makikita niya. Tahimik lang si Philip. Sa isip nito ay parang gusto niya na lang tumakbo. Paano kaya makakakuha si Philip ng mga karne ng kalok? Baliw nga ba talaga si Logan? Pagkatapos nga makita ni Logan ang taong hinahanap niya na si Philip, ay agad na niyang sinimulan ang kanyang plano. Agad niyang ginawa ng magic contract si Philip para hindi na ito makawala sa kanyang mga palad. Sa loob ng isang kainan ay nag-usap ang dalawa at agad na niyang binigyan ng misyon si Philip. At ito ay bumilig ng karne ng kalok gamit ang 1 milyong ginto. Nagulat at napasigaw si Philip sa sinabi ni Logan. Baliw daw ba siya? Sino ba ang nasa matinong kaisipan na gagastos ng 1 milyong ginto para lang sa karne ng kalok? Pinatahimik siya ni Logan at baka daw marinig sila ng ibang tao. Mas kikita pa daw sila kahit higaitan pa niya sa 1 milyon ng ay lalaan para sa karne. Hindi sang-ayon daw si Philip sa gusto ni Logan pero wala siyang magagawa kung sigurado na siya dito. Tinanong niya si Logan kung ano sa tingin niya ang presyo ng kalok kung bibilhin ng mga tao. Ayon kay Logan ay wala pa masyadong halaga ang kalok sa ganitong panahon. Sa katunayan ay baka sinusunog lang ito ng mga tao dahil sa pag-aakalang nakakalaso nito. Kung maghahanap lang sila ng mga taong magdadala sa kanila ng mga kalok ay 200 ginto ay sapat na kasama ang transportasyon. Mas makakatipid sila kung maramihan ang pagdala ng mga kalok para makatipid sila sa transportasyon. Sinabi ni Philip na mukhang tama naman daw ang plano ni Logan pero mukhang nasa plano din daw niya na kumuha ng mga mersenaryo para sa malawakang paghahanap ng mga kalok sa buong kaharian. Tama daw sagot ni Logan. Tinanong niya si Philip kung meron daw bang mali sa paraan niya. Sinabi ni Philip na mali nga siya. Nasabi na nga nila na ang mga katawan ng kalok ay sinusunog lang ngayon. Kung magbabayad na lang sila sa mga merchant para magdala sa kanila ng kalok ay di na kailangan ng malawakang mersenaryo para gawin ito at mas makakamura pa sila. Marami daw merchant na magbebenta ng kahit ano para sa pera, at kahit sa tingin nilang basura na mga kalok ay gagawa nila ng paraan para makabenta. Baka nga daw ibigay lahat sa kanila lahat ng kalok sa kaharian kapag sinabi lang nilang bibilhin ito. At hindi lang yon, nakatay na ang mga ito. Nabigla si Logan sa narinig kay Philip. Sulit ang perang ibinayad niya kay Philip. Iba talaga kung mag-isip ang future gold bug ng imperyo. Sinabi ni Philip na huwag ng problemahin ni Logan ang tungkol sa pera. Isa pa ay nakadepende naman ang buhay niya sa negosyong itatayo ni Logan kaya gagawin niya ang makakaya niya. Binigyan pa ng isang misyon ni Logan si Philip. Kapag bumalik na daw si Logan sa kanilang mansyon ay gusto niya munang maiwan si Philip sa Kyle para bilhin ang mga bagay na nasa listahan. Nalito si Philip sa listahan. Cartridge na gawa sa ironwood galing sa imperyo. Spring at mga glue. Tinanong niya si Logan kung gagawa daw ba ito ng maraming laruan. Nakangiti siyang sumagot kay Philip at sinabi na mas maganda pa sa laruan. Sa isip niya ay hindi pa pwedeng sabihin kay Philip na ito ay para sa mga sandata na gagawin niya. Ang sandatang planong gawin ni Logan ay ang ginamit ng imperyo para sakupin ang kaharian ng Grandia sa nakaraang buhay niya. At depende sa kondisyon ng digmaan, kayang mabigla ng isang ordinaryong sundalo ang isang kabalyero gamit ang sandatang ito. Nabilin na niya kay Dwayne ang pagkuha sa mga mersenaryo bago siya umalis. Kapag naturuan ng mabuti ang mga mersenaryo sa paggamit nito ay may lamang na sila sa darating na digmaang rehiyonal. Pero ang problema niya ay ang craftsman na kayang gumawa ng ganito.
Kailangan niyang makahanap ng taong magaling sa ganitong larangan. Kailangan niya din ng taong magtaturo sa mga mersenaryo. Pagkalipas ng 2 araw ay naiwan na si Philip sa Kyle at si Logan naman ay pumunta sa syudad ng mga mersenaryo, ang Heron. Sinadya niya ang taong nagngangalang Kai Solan. Isang A-rank mersenaryo. Inalok niya ito para maging instructor pero agad siyang tinanggihan nito. Hindi pa daw niya nasubukan magturo sa iba. Sinabi ni Logan na hindi naman ito masyadong mahirap. Kailangan niya lang turuan ang mga C-rank na mersenaryo. Hindi daw sigurado si Kai Solan kung ano ang narinig ni Logan tungkol sa kanya pero ang tanging nagawa niya lang ay gabayan ang mga baguhan at di pa nakapagturo ng kahit ano. Mas mabuti pang maghanap na lang ito ng propesyonal na tagaturo. Sa isip ni Logan ay alam niya ang kapasidad ni Kai Solan dahil nakatrabaho na niya ito noon. Kaya niyang gamitin lahat ng mga sandata at sobrang galing nitong sumakay ng kabayo, at ang tunay na galing ni Kai Solan ay lumabas nang naging isa siyang instructor. Ang lahat na naturuan niya noon ay naging magagaling na mersenaryo. Pero alam niya paano mawawagi si Kai Solan, biglang inalok siya ni Logan ng 4,000 ginto. Naisip ni Kai Solan na ang gaya niyang mersenaryo ay kaya lamang makakuha ng 2,000 ginto sa isang buwan. Pero dinobol niya ito, pero tinanggihan niya ulit si Logan. Tinaasa ni Logan sa 6,000 ginto. Tinanggihan pa rin niya ito. Sinabi ni Logan na tila wala na siyang magagawa. Tinaasa niya sa 7,000 ginto. Nagalit si Kai Solan dahil mukhang sinasabi ni Logan na kaya niyang bilhin gamit ang pera. Tinaasa ni Logan sa 8,000, pero biglang nagbago ang isip ni Kai Solan at tinanggap ang alok ni Logan at nagpasalamat ito. Habang naglalakad ay nalaman din ni Kai Solan na si Logan ang panganay na anak ng mga McLean. Tinanong ni Logan kung hindi ba magtatanong si Kai Solan sa kanya kung bakit siya naghahanap ng mga mersenaryo. Sinagot lang siya ni Kai Solan na hindi na niya kailangan malaman, ang importante ay mababayaran siya ni Logan. Natuwa si Logan. Habang naglalakad ay nakasalubong nila ang mga nagbebenta ng alipin. Sinabi ni Kai Solan na hindi lang kilala sa mga mersenaryo ang syudad nila kundi pati na din mga alipin. Dahil simula sa kinakatayuan nila ay bentahan na ng mga alipin. Alam daw ito ni Logan at kaya sila nandito dahil bibili sila ng alipin. Nakita sila ng isang nagbebenta at akala nito ay mga wala silang alam. Nilapitan niya si Logan para lokohin pero laking gulat niya nang kasama niya si Kai Solan. Sa isip ni Logan ay tama lang ang pagkuha niya kay Kai Solan. Dumating na sila sa isang tindahan na maraming gwardiya. Mukhang tamang lugar ang napuntahan nila. Sinabihan ni Logan ang matanda na gusto niyang bumili ng dwarf. Tama daw ang lugar na pinuntahan nila. Sagot ng matanda. Sa loob ng tindahan ay maraming ibang klase ng mga alipin at kasama na dito ang mga elves. Inalok pa ito sa kanya ng matanda pero pinatahimik siya ni Logan. Nakita na nga nila ang hinahanap nila at ito ay ang dwarf. Ang nasa harap daw nila ay isa sa mga ekspertong craftsman. Mukhang maswerte si Logan dahil nakahanap siya ng expert rank na dwarf. Tinanong ni Logan kung magkano ang dwarf. Sinabi ng matanda na nagkakahalaga ito ng 200,000 ginto. Nagalit si Logan sa matanda at sinabi na makhan na maliit siya nito. Walang magawa ang matanda kung hindi babaan sa 50,000 ginto. Hindi makapaniwala si Kai Solan na nagawang tumawad ni Logan sa matandang yon. Sinabi ng dwarf kay Logan na napakatusaw nito. Basic lang daw ito, sagot ni Logan. Tinanong ng dwarf kung saan na daw siya patungo. Sinabi lang ni Logan na sa mansyon sila ng McLean pupunta at gagawin niya ang ipapagawa sa kanya. Magagaling daw ang mga dwarf sa paggawa ng mga bagay pero iba ang sitwasyon kapag alipin. Kapag wala daw silang motibasyon para magtrabaho ay hindi sila makakagawa ng maganda. May naisip si Logan. Sinabi niya na 20 taon. Kapag ginawa daw ng dwarf ang kanyang pinakamagaling sa mga susunod na 20 taon, ibibigay niya ang kalayaan niya at maaari na itong makabalik sa bundok kung saan siya nanggaling. Ang 20 taon ay maikli lang para sa mga dwarfs. Nagliwanag ang mga mata ng dwarf sa narinig niya kay Logan. Habang nag-uusap ay dumaan sa kanila ang tumatakbong batang lalaki, may bitbit itong batang babae sa likod at ang mga mata nito ay magkaiba ng kulay. Sino kaya ang batang ito at ano kaya ang magiging epekto niya sa kwento ni Logan? Ang batang nakasalubong ni Logan ay isa palang alipin na tumatakas kasama ang kanyang nakakabatang kapatid na babae. Sa kasamaang palad ay nahuli sila ng lalaking nagmamay-ari sa kanila. Mukhang nasugatan pa niya ang isang tagabantay habang tumatakas sila kaya ganoon na lang ang galit sa kanila.
Sinipa siya ng lalaki dahil kinagat pala niya ito para lang makatakas pero pinuprotektahan pa rin niya ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Kai Solan na umalis na lang sila dahil mga alipin ang mga ito na pagmamay-ari ng nakahuli. Alam daw ito ni Logan pero sa isip niya ay tila nakikilala niya ang bata. Asul na buhok, pula at asul na mga mata. Tama nga siya. Ito ay si Victor. Nagulat si Logan. Hindi niya inaakala na makikita niya dito ang kilalang Noble Slayer at napakalakas na aura user sa nakaraan niya. Kilala si Victor bilang isang alipin na tumakas pagkatapos na patayin ang kanyang mga master. Tinugis siya ng mga kabalyero at siya ay nagtago. Pagkalipas ng 10 taon ay nagpakita siya at gumagamit na ito ng aura. Patunay ito na nalagpasan niya ang katayuan ng isang normal na tao. Inubos niya ang lahat na miyembro ng pamilya na nagmay-ari sa kanya. Simula noon, lahat ng mga noble na nakikita niya sa kaharian ng Grandia ay hindi niya pinapalagpas at dito siya nakilala bilang Noble Slayer na gumagamit ng aura. Naisip ni Logan na kapag tutulungan niya si Victor ngayon ay siguradong magkakaroon siya ng malakas na aura user na makakasama sa kanyang laban. Nahuli na nga si Victor ng mga tagabantay pero kinagat niya sa paa ang isa sa mga ito. Sa isip ni Logan ay ito lang ang isang problema kay Victor, masyado siyang mabangis. Pero kung ito lang ang problema ay kaya niyang disiplinahin ito. Sisipain na sana ng lalaki si Victor pero pinigilan ito ni Logan. Nagulat ang lalaki dahil hindi niya naramdaman ang presensya ni Logan na lumapit na sa kanya. Sino daw ang taong ito? Nakita niya ang simbolo ng mga McLean sa kanyang armor at napagtanto ng lalaki na isang customer ang nasa harap niya. Tinanong ng lalaki kung ano ang maipaglilingkod niya. Sinabi ni Logan na gusto niyang bilhin ang mga batang alipin. Sinabi ng lalaki na kakaiba ang mga batang ito, may kulay ang mga mata kaya medyo mahal daw ito, pero walang pakialam si Logan at sabihin na lang daw kung magkano ang mga batang ito. Kumurot ang noo ni Logan nang marinig niyang 10,000 ginto ang bawat isa. Sa isip ni Logan, ang isang matibay at batang alipin ay nagkakahalaga ng 300 ginto lamang. Masyadong nanlalamang ang lalaking ito para sa mga batang buto at balat lamang. Isa pa ayaw niyang kumita ng malaki ang mapang-abusong lalaki sa harap niya. Sinabi ni Logan sa lalaki na 30 alipin ang halaga ng isang bata na halos nasa bingit na ng kamatayan. Masyadong mahal ito, kukunin niya ito sa 500 bawat isa. Mas mataas na ito kaysa normal na presyo ng mga alipin. Pero sinabi ng lalaki na wala pa daw ito sa orihinal na presyo ng mga alipin. Nagalit si Logan at para daw pinagmumukha siyang hindi alam ang mga presyo ng alipin, natakot ang lalaki. Naisip niya na si Victor ay palaging nadudulot ng problema kaya mas mabuti pang ibenta niya na lang ito. Walang nagawa ang lalaki kundi ibenta si Victor sa presyong sinaad ni Logan. Pagkatapos nga nito ay plano nang bumalik ni Logan sa kanilang mansyon. Habang naglalakad ay nagising ang nakatulog na si Victor, binati siya nila Kai Solan at Logan. Mabilis palang gumaling si Victor dahil sekretong naglalabas siya ng force para ibigay kay Victor at para makarecover ito. Walang nakakahalata nito pero napansin ni Logan na ang nakakabatang kapatid ni Victor na babae ay parang naramdaman ito. Inisip niya na lang na nagkataon lang ito, bigla naman tumalon si Victor mula sa likod ni Kai Solan at inatake si Logan. Naiwasan lang ito ni Logan at sinakal si Victor. Sinabi ni Logan na mukhang puno ng fighting spirit ang batang ito. Pero nagkakamali siya kung inaakala niya na katulad siya sa mga taong nagbebenta ng mga alipin. Natakot si Victor sa kay Logan. Mabuti daw ito at puno ng fighting spirit si Victor pero piliin ito ang kakalabanin para maiwasang masaktan, sana ito na ang huling babala na gagawin ni Logan sa kanya. Kung susunod ito sa kanya ay titiyakin niya din na ligtas siya at ang kanyang nakakabatang kapatid. Sinabi niya din kay Victor na plano niya itong gawing kabalyero. Hindi makapaniwala si Victor sa narinig kay Logan. Kapag naging kabalyero na daw siya ay magiging isang honorary noble na siya at makakaalis na sila sa estado na pagiging alipin kasama ang kanyang nakakabatang kapatid. Tumingin si Victor sa kapatid niya at sinabi kay Logan na gagawin niya ito. Napagtanto na ni Logan na ang nakakabatang kapatid niya ang paraan para mapakalma ang bayolenteng si Victor, magsisimula ang pagsasanay ni Victor pag nakabalik na sila sa mansyon. Tinawag ni Logan si Hamar, ang dwarf, lumapit ito kay Logan. Sinabi ni Logan na gagawa na siya ng kontrata ngayon at ito ay isang magic contract. Nakasaad dito na pagkatapos ng 20 taon na pagtatrabaho sa kanya ay ibibigay niya ang kalayaan sa kanya at maaari siyang bumalik sa kabundukan.
Napaluha si Hamar sa sinabi ni Logan. Hindi makapaniwala si Hamar na gagawin talaga ni Logan ang sinabi niya. Nagpasalamat siya kay Logan at tinawag niya itong master. Sa isip ni Logan ay nagtagumpay siya sa unang hakbang ng kanyang plano at higit pa ang nakuha niyang mga tao na makakatulong sa kanya. Babalik siya sa mansyon at maghahanda na sa rehiyonal na digmaan. Pero sa pagkakataon yon ay walang alam si Logan. Ang mga di magagandang kwento-kwento tungkol sa kanya ay lumaganap na sa McLean. At lahat ng ito ay sinasalo ni Rick. Ano kaya ang naghihintay kay Logan pagbalik niya ng mansyon? Pagkatapos nga na makita ni Logan si Victor ay agad niya itong binili. Binigyan niya na din ng kontrata ang dwarf na eksperto sa paggawa ng mga sandata at iba pang mga bagay. Nakasama niya na rin si Kai Solan. Ngayon, kumpleto na ang kanyang panimulang paghahanda para sa pangrehiyonal na digmaan. Handa na siyang bumalik sa mansyon niya. Ano kaya ang naghihintay sa kanyang pagbalik? Pagbalik nga niya ay sinalubong siya ni Rick. Tuwang-tuwa ito sa kanyang pagbalik. Tinanong niya si Rick kung kumusta naman daw ito. Mukhang masaya pa si Rick pero bigla itong nagbago ng ekspresyon. Tinanong niya si Logan kung seryoso daw ba ito ngayon? Ano daw ba ang pinaggagawa ni Logan sa labas? Hindi daw ba niya alam ang mga kwento-kwento tungkol sa kanya? Kilala na daw siyang baliw sa mga monster dahil gagastos ito ng 150,000 ginto para lang sa katawan ng kalok. Ang dahilan pala ay si Philip na nagpalaganap na bibilhin ni Logan ang mga kalok kaya ito ay ikinagulat ng mga tao at sinabihan siyang baliw. Masama na din ang reputasyon ni Logan sa mga tao dahil kilala na siya na painrahan ang kanyang fiancé. Kahit si Philip ay nagulat sa naririnig niya, di niya alam na may ganito palang nakaraan si Logan. Akala niya ay baliw lang si Logan pero sobrang kabaliwan pala. Pero dito sumipa ang instinct ni Philip at binubulong sa sarili na hindi niya papalagpasin ang pagkakataong ito, walang tatanggi sa kanilang alok kung sa isip nila ay bibili ng baliw na si Logan ang kalok. 1 ginto sa 1 kilo ng kalok. Ito ang sigaw ni Philip sa mga madla. Kung gusto daw nila magkapera ay magdala sila ng kalok. Nang marinig ito ng mga tao ay sumidhi ang kanilang damdamin at handang magdala ng kalok para sa ginto. Kaya isa ito sa mga dahilan bakit lumaganap ang tsismis tungkol kay Logan. Pero para kay Logan ay mukhang maganda ang trabaho na ginagawa ni Philip. Hindi makapaniwala si Rick na nakukuha pa ni Logan na tumawa ngayon. Tingnan daw niya ang mga mukha ng kasamahan niya. Ito ang mga mukha nila nang marinig lahat ng mga tsismis tungkol sa iyo. Sinabi ni Logan matatapos din ito kaya huwag mag-alala si Rick. Pero pinaalala ni Rick sa kanya na hindi ito ang panahon para kumalma dahil ang kanyang ama ay nag-aalburoto sa galit. Humarap na nga si Logan sa kanyang ama na si Patrick. Tinanong siya nito kung sumaya ba ito sa paglalayas niya. Sinabi ni Logan na ito ay nagbigay kasiyahan sa kanya. Nagpipigil sa galit ang patriarch at sinabi na marami siyang kwento na naririnig tungkol sa kanya. Pero kung ito ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan ay baka palagpasin niya ito. Sinabi pa ni Logan na ang tsismis ay tsismis lamang at walang katotohanan. Wala siyang ikinahihiya sa kanyang ginagawa. Bigla namang nakisali ang asawa ni Patrick at sinabi na tila hindi talaga alam ni Logan ang kanyang sitwasyon sa kanilang pamilya. Nakakasira na ito ng dangal ng kanilang pamilya. Mukhang sumusobra na daw siya sagot ni Logan. Ginastos lang naman niya ang perang nakuha niya dahil sa pagputol sa kasunduang kasal. Nagalit si Marian sa sinabi ni Logan. Pinagsalitaan pa niya ng masama si Logan pero pinatigil sila ng patriarch. Pinalabas ng patriarch si Marian para makapag-usap silang dalaw lamang ni Logan. Hindi makapaniwala si Marian, sinabihan ng patriarch si Logan na ito na ang huling babala niya sa kanya. Ano daw ba ang mali sa kanya at ano daw ba ang nangyayari sa kanya? Sinagot siya ni Logan na hindi din niya ito maiintindihan kahit sabihin pa niya ito sa kanya. Hindi daw ba alam ni Logan ang sinasabi ng mga tao sa kanya? Na isa siyang bayolente, tuso, sakim sa pera, at ang malala ay tinatawag na siyang baliw. Hanggang kailan daw ba niya pagtatakpan si Logan? Sabihin daw nito sa kanya para naman meron siyang idadahilan sa kanyang namayapang ina ni Logan na ginawa niya ang lahat para sa anak nila. Nabigla si Logan sa sinabi ng patriarch at di makapaniwala na babanggitin ang kanyang ina. Mukhang di pa nawawala ng pag-asa ang kanyang ama sa kanya, nagsalita si Logan. Humingi ito sa kanyang ama ng 1 taon. Bigyan daw siya ng 1 taon. Makikita daw ng kanyang ama ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito.
Sana ay ibigay daw sa kanya ang pabor na ito. Nagulat si Patrick sa narinig sa kanyang anak. Lumabas na si Logan at naiwan sa opisina niya si Patrick. Napag-isip niya ang salitang pabor galing sa kanyang anak. Pagkatapos ng 1 taon, kapag hindi pa rin nagbago si Logan ay kailangan na niyang magdesisyon. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang unang asawa. Humingi ito ng paumanhin. Nangako daw ito na papalakihin ng maayos ang kanilang anak pero tila mabibigo siya sa pangakong ito at napabayaan na ang kanilang anak. Sa kabilang dako ng mansyon naman ay nagkita si Logan at Ronyan. Nagulat si Logan sa nakita. Nagawa na ni Ronyan na makapaglabas ng force sa batang edad. Sa nakaraan niya ay hindi pa ito nangyari. Sa rehiyonal na digmaan pa mapapalabas dapat ni Ronyan ang force niya pero maganda daw ito sabi ni Logan. Nagpasalamat si Ronyan kay Logan at sinabi na dahil daw sa kanya ay nagawa niya ito. Nalito si Logan sa sinabi ni Ronyan. Pinigilan daw kasi siya ng mga sundalo na makita si Logan kaya pinilit niya at natalo niya ang mga ito. Sa isip ni Logan ay kapag maturuan niya na si Ronyan ng Divine Sword Secrets, mas lalakas pa ito sa hinaharap. Kailangan muna na maging stable ang force ni Ronyan. Pagkatapos ng pagkikita ay pinuntahan na ni Logan si Dwayne, sa timog na bahagi ng kanilang teritoryo. At doon pala ay naghihintay ang mga C-rank na mersenaryo na ibinili niya kay Dwayne, iba ang tingin ng mga ito sa kanya. Mukhang maraming sinasabi ang mga ito at nagdududa kay Logan, kinutya pa nila si Logan dahil nagsusuot daw ito ng armor at may dala pang espada na parabang isang kabalyero. Sa isip ni Logan ay kailangan pakitaan ng mga tao na ito ng lakas para mapasunod dahil kung hindi ay wala silbi ang gagawin nila. Tinawag niya ang isang mersenaryo na tila pasimuno ng pagkutsa sa kanya. Tinanong siya ni Logan kung may problema daw ba sa pagsuot niya ng armor at espada, di daw niya alam ang pinagsasabi ni Logan. Pero sa isip niya ay paano daw niya narinig ito. Hindi na nagdalawang isip si Logan at hinamon ng C-rank na mersenaryo. Hindi na nagugustuhan nagmersenaryo ang pinagsasabi ni Logan kay Kumasa na ito sa hamon niya. Sinabi ni Logan na kapag nanalo ang mersenaryo ay babayaran niya ito ng 1 taong halaga ng sahod niya at maaari nang umalis. Itataya niya dangal ng kanyang pamilya sa pastang ito. Ang lahat na nandoon ay magiging testigo nila. Maganda daw ito at siguraduhin lang na di aatras si Logan, sambit ng mersenaryo. Masyadong malaki ang mersenaryong ito at nakakatakot. Tila minamaliit niya din si Logan dahil sa mga kwento-kwentong naririnig nito. Kahit ang mga tao ay nakikita ang diferensya sa kanila ni Logan. Masyado daw malaki ang mersenaryong ito. Akala ng iba ay B-rank na ang mersenaryong ito. Sa isip ni Logan ay masyadong kumpiyansa ang lalaking nasa harap niya. Sinabi ng mersenaryo na hahayaan niyang mauna si Logan sa pag-atake. Pagsisihan daw ito ng mersenaryo saad ni Logan. Sinagot siya ng mersenaryo na mas matagal na siyang gumagamit ng espada kaysa sa kanya kaya huwag itong mag-alala at baka bigyan pa daw niya ng partide si Logan, pero bago pa matapos ang kanyang sinasabi ay paparating na ang suntok ni Logan. Tumama ito sa mukha niya. Nagulat ang mga mersenaryong nandoon. Pati si Dwayne at Kai Solan ay nagulat din sa biglaang pagsuntok ni Logan. Bagsak ang lalaki sa isang suntok ni Logan at ginamitan pa niya ito ng force. Huminga ng malalim si Logan at tinanong ang ibang mersenaryo kung meron pa bang nagrereklamo. Ngayong nakuha na ni Logan ang atensyon ng mga mersenaryo, ano naman kaya ang susunod niyang gagawin para mapatuloy ang pinaplano? Pagkatapos na bumalik ni Logan sa mansyon, ay agad na nitong pinuntahan ang mga mersenaryo na ibinili niya kay Dwayne. Sa simula ay pinagdudahan siya ng mga mersenaryong ito pero hindi na naghintay pa si Logan at ipinakita na sa mga ito kung sino ang taong hinahamak nila. Hinamon ni Logan ang isang mersenaryo at pinabagsak sa isang suntok lamang. Nagulat ang lahat nang nakakita doon pati na ang ibang mga mersenaryo. Pinakita ni Logan na gumagamit siya ng force. Di makapaniwala ang mga tao na nakakita dahil sa batang edad ay nakakapagpalabas na ng force ito. Kahit si Kai Solan ay napaisip. Inaakala niya na ordinaryong noble lang si Logan pero hindi niya inaakala na sobrang galing pala nito. Wala na ngang may umangal kay Logan kaya sinimulan na niya ang pagpapakilala sa sarili. Marahil daw ay marami ang nagtataka kung bakit siya kumuha ng mga mersenaryo. Ang dahilan niya ay plano niyang gumawa ng crossbow cavalrymen. Nagulat si Kai Solan habang si Dwayne naman ay di maintindihan si Logan. Nalito din ang ibang mersenaryo dahil mukhang mahirap gumamit ng crossbow kapag nakasakay sa kabayo.
Binulungan din ni Kai Solan si Logan na hindi mabisa ang paggamit ng crossbow habang nakasakay sa kabayo. Alam niya daw ito, sagot ni Logan. Pero bakit daw ito ang plano niya? Dagdag na tanong ni Kai Solan. Masyadong mahirap daw mag-reload dahil ginagamitan pa ito ng paa. At kung nakasakay pa sa kabayo ay mas lalong hihirap ito. Pero sinabi ni Logan na huwag mag-alala tungkol dito at sanayin lang ng mabuti ang mga mersenaryo. Sasabihin niya ang dahilan kapag handa na ang lahat. Sa isip ni Logan na ang crossbow cavalry na babuoy niya ay tiyak na makakatulong sa darating na regional na digmaan. Sumunod sa Kai Solan sa nais ni Logan, nagsimula na nga ang kanilang pagsasanay at sa unang parte nito, 312 ang natira sa 350 na mersenaryo. Habang nag-iisip si Logan ay biglang pumunta sa kanya si Hamar. Tinanong niya si Logan kung anong ang naguhit sa papel na ito. Sinabi ni Logan na ito ang blueprint ng sandatang gagawin niya. Medyo bago daw ito at mahirap intindihin kahit para sa mga eksperto na sa paggawa ng sandata. Iniintindi ni Hamar kung paano ito gumagana at tinanong si Logan tungkol sa ibang detalye. Sobrang komplikado ito, sigaw ni Hamar. Sino daw ba ang nagdisenyo ng basurang ito? Sinagot ni Logan na siya mismo ang nagdisenyo. Natahimik si Hamar nang marinig ito. At biglang sinabi na maganda pala ang disenyo. Sinabi ni Logan na ipagkakatiwala na niya ito kay Hamar. Biglang nag-alboroto si Hamar dahil hindi man lang daw sinabi ni Logan paano ito gagana. Banibiro lang pala ni Logan si Hamar. Itinuro na nga ni Logan kay Hamar kung paano ito gumagana at kung saang parte ng sandata gagamitin ang mga materyal na binili ni Philip sa Kyle. Hindi makapaniwala si Hamar sa naririnig kay Logan. Ang crossbow na gagawin nila ay kayang magpakawalan ng 3 bala at hindi lang yon. Kaya din itong mag-reload sa maikling oras. Ang sandatang ito ay parang galing sa hinaharap. Sa isip ni Logan ay galing nga ito sa hinaharap. Para kay Hamar ay ginaganahan na siyang simulan nito. Tinanong siya ni Logan kung kailan niya magagawa ang unang modelo nito. Sinabi ni Hamar na susubukan niya sa 1 buwan. Pagkatapos ng pag-uusap ni Logan at Hamar ay nagsimula namang sanayin ni Logan si Victor. Sa isip ni Logan ay ibang klase talaga si Victor. 14 na taon pa lamang ito at mas maliit kumpara sa mga kasabayan niya pero nagawa niyang tumakbo ng 20 kilometro nang walang pahinga. Sa ilang araw na pamamalagi nila ay napagtanto ni Logan na hindi masamang bata si Victor kaya sigurado siyang may nagtulak sa kanya para maging isang noble slayer. Siguro ay may masamang nangyari sa kapatid nitong babae kaya naging ganoon si Victor sa nakaraan niya. Pagkatapos ng kaunting pahinga ay pinatayo na ni Logan si Victor at pinahanda para magsanay naman sa paggamit ng espada. Kumuha si Logan ng espadang kahoy at ipinakita kay Victor ang pag-amit ng espada. Ang pinapakita ni Logan kay Victor ay ang teknik ng kaharian ng Grandia. Sa isip ni Victor ay sobrang pagod na siya at parang gusto na niyang matulog sa pagod. Pero kung kapalit nito ay masasarap na pagkain at maayos na matutulugan ng kanyang nakakabatang kapatid ay titiisin niya ang pagod. Kinagat niya ang labi hanggang sa damyugo ito at ginaya ang pinapakita ni Logan sa kanya. Namangha si Logan sa pinapakita ni Victor. Isang beses niya lang ipinakita kay Victor ang teknik pero nakukuha na niya ito agad. Kahit si Ronyan ay hindi kayang gawin ito sa edad ni Victor, sinabi ni Logan kapag pinatuloy niya ito at mas naging malakas na ang stamina niya. Magagawa niya na rin ang ibang teknik at sa panahon na yon ay baka maging isang ganap na siyang knight. Naganahan si Victor sa mga narinig niya at tila naging mas porsigido ito. Sinabi niya kay Victor na kung may kailangan pa ito ay huwag mahihiyang lumapit kay Rick. Pero sinabi ni Victor na wala siyang ibang kailangan. Ipagpatuloy lang daw ni Logan na alagaan ang kapatid niya at sapat na ito para sa kanya. Natuwa si Logan sa mga naririnig kay Victor. Pagtapos nga ng pagsasanay kay Victor ay agad naman na pinuntahan ni Logan ang kanyang ama at humingi ito ng pahintulot. Nagulat si Patrick sa narinig niya kay Logan. Gusto daw nitong sumali sa training ng mga kabalyero. Kinaumagahan, bago magsimula ang pagsesenay ng mga kabalyero, si Hinkle na kapitan ng mga kabalyero ay pinatawag ang lahat na tauhan niya. Inanunsyo na simula sa arawan na iyon ay sasama sa pagsasanay nila si Logan, ang panganay na anak ng McLean. Iba-iba ang reaksyon ng lahat pero karamihan ay tila na insulto dito. Kaya di may tago na Hinkle ang pangamba. Kahapon pala ay pinatawag siya ng Baron at sinabihan na sasali si Logan sa pagsasanay ng mga kabalyero.
Pinapangamba pala ni Henkel ay ang reaksyon ng mga kabalyero dahil marami ang hindi magugustuhan nito. Pero iginiit ng Baron na hindi niya sinasabi na bigyan ng magandang trato si Logan. Siguraduhin daw nito na pagdadaanan din ni Logan ang mga ginagawa ng kabalyero. Nakita ni Logan ang pangamba sa mukha ng kapitan kaya sinabihan niya ito na huwag mag-alala. Kapag daw hindi siya makayanan ng training ng mga kabalyero sa loob ng 1 linggo ay siya mismo ang kusang aalis. Pumayag agad si Henkel dito. Sa isip niya ay kung pahihirapan niya ang training nila ay siguradong aalis si Logan. Pinahirapan na nga ni Henkel ang training ng mga kabalyero. Pinasuot sila ng kanilang mga armor at pinabuhat ang kanilang mga kasamahan sa Lake Oran. Damhin daw nila ang nararamdaman ng kanilang kabayo. Sa isip ng mga kabalyero ay hindi naman ganito ang nakaugalian nilang pagsisinay. Dahil siguro ito sa pagdating ni Logan. Kapag ganito daw ang sitwasyon ay sigurado silang hindi siya tatagal ay tiyak babalik na sa dati ang kanilang pagsisinay. Pero laking gulat nila nang makita si Logan na nangunguna sa kanila. Kahit ang kapitan ay di makapaniwala sa nakikita. Ang batang puro gulo lang ang dala ay siyang nangunguna sa pagsasanay. At hindi lang ito, ginagawa pa niya ito ng nakangiti. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi si Logan ang aayaw sa kanyang training kung hindi ang mga kabalyero. Pinapahinga ni Henkel ang mga tao niya sa pagtakbo. Habang nagpapahinga ay tinawag niya si Logan. Kinumusta niya ito at tinanong kung ayos lang ba ang training nila. Sa isip ni Henkel ay sabihin lang ni Logan na nahihirapan siya para itigil na niya ang mahirap na training. Pero hindi inaasahan ng kapitan ang sagot ni Logan, sinabi nito na kaya niya at maganda daw ang training ng mga kabalyero. Kaya daw pala malakas ang mga kabalyero dahil sa hirap ng training nila. Aasahan daw niya ang mga susunod pang training. Hindi makapaniwala si Henkel pati na ang ibang kabalyerong nakakarinig sa pinagsasabi ni Logan. Hindi daw ito ang inaasahang mangyari ni Henkel. Kinagabihan ay bumalik si Logan sa gubat kung saan sila nagsisinay. Tila umalis na daw lahat ng mga kabalyero dahil sa pagod. Ginawa pala ito ni Logan bilang plan B kung sakali man hindi magtagumpay ang plano niya sa mga mersenaryo at paggawa ng sandata. Lalaban siya kasama ang mga kabalyero kung sakali man mangyari ito kaya mas mabuti pa ngayon na makasama na niya ang mga ito at makabuo ng matibay na samahan. At isa pa, kaya niya rin mapalakas ang katawan niya sa pamamagitan ng pagsasanay. Mas lalong lumakas nga ang core ni Logan at dahil dito, madaling mawala ang pagod sa katawan niya. Kapag naging 2 star na ang kanyang core ay sigurado siyang mas lalakas pa siya at kaya nang tapatan ng ibang kabalyero. Mukhang nasa ayos pa ang mga plano ni Logan sa ngayon pero kumusta naman kaya ang paggawa ng sandata ni Hamar? Aayon din kaya ito sa mga plano niya? Nakumpirma na nga ni Logan na lumakas na ang core ng kanyang force at sa isip niya ay malapit na niyang matapatan ang isang high-rankang na kabalyero kapag naging 2 star na ang kanyang core. Kinaumagahan ay pinuntahan na niya si Hamar upang kumustahin ang sandatang pinapagawa niya. Pero dismayado si Logan dahil lahat na nagawa ni Hamar ay palpak. Dismayado daw si Logan. Sinabi niya na nagkamali siya siguro at humingi siya ng tawad kay Hamar. Hindi daw siya dapat nagsalita ng masama. Kung ito lang daw ang makakaya ni Hamar ay wala silang magagawa. Ilang linggo na daw ang binigay sa kanya pero ito lang ang nagawa ni Hamar. Marahil daw ay masyado siyang umasa sa kakayahan ng isang dwarf. Siya daw ang may kasalanan dahil masyado siyang nagtiwala at gumastos para dito. Habang naririnig ito ni Hamar ay nanginginig ito sa galit. Sinabihan niya si Logan na 1 buwan pa. Sa loob ng 1 buwan ay bibigyan niya si Logan ng hinihingi niya. Sa isip ni Logan ay sinasabi niya lang yon para ma-motivate ang dwarf at mukhang epektibo nga. Mas makakagawa pa ito ng mas maganda. Pagkalipas nga ng 1 buwan ay binalika ni Logan si Hamar. Sinubukan nila ang bagong gawa nitong sandata. Nagulat si Logan sa nakita. Sinabi ni Hamar na 2 bala lang ang kaya nitong mapakawalan. Kulang ng isa sa orihinal na plano pero mas madali ito gamitin gamit ang 1 kamay lamang at mabilis din palitan ang mag-asa nito. Hindi makapaniwala si Logan. Hindi hihigit sa 5 segundo ang pag-reload niya at pagbaril. Mas malapit lang ang maabot nito pero maliit lang ito at kung para sa mga mangangabayo, ay perpekto ito. Masaya si Logan dahil sa sandatang ito ay mas handa na sila sa paparating na digmaan. Nagsisiliti si Hamar pero hindi na nakikinig si Logan. Binuhat niya si Hamar at binati sa magandang ginawa nito. Mabuhay daw ang mga dwarf at si Hamar.
Matamis na tinawag ni Logan ang pangalan ni Hamar. Ano daw ito, tanong ni Hamar? Kaya daw ba niyang gumawa ng 400 sandata sa loob ng 2 buwan? Napamura si Hamar sa narinig kay Logan. Pagkalipas nga ng 2 buwan ay natapos ni Hamar ang sandatang ito. Ito ay sa tulong ng ibang mga manggagawa na binigay ni Logan kay Hamar. Pero dahil dito ay magpapahinga muna ang dwarf dahil sa sobrang pagod. Pinasubukan na ni Logan ang crossbow sa kay Solan. Napahanga ang ibang mersenaryo sa sandatang ito. Kahit si Solan ay hindi mapigilan ang paghanga sa sandatang hinahawakan. Paano daw nagagawa ito ng isang crossbow? Nakakatakot daw isipin na mahahawakan ito ng 300 mersenaryo. Sinabi ni Solan na ito pala ang kanyang ibig sabihin noong plano niyang mabuo ang crossbow cavalrymen. Gusto din sanang ibahagi ito ni Logan sa mga kabalyero ng pamilya pero kulang sila sa pondo at maaring kumalat ang teknolohiya ng kanilang sandata at malaman ang kalaban. Inutosan na ni Logan si Solan na ipagamit sa mga mersenaryo ang mga sandata at simulan na din nila ang pagsasanay gamit ito. Mukhang mahihirapan daw siya, sagot ni Solan. Sinabi ni Logan na kailangan niyang gawing posible ito dahil kapag hindi daw nila ito magawa, mapapawalang saysay ang lahat na pinaplano nila. Sa isip ni Solan ay hindi ito ginawa ni Logan para sa pagsugpo lamang ng mga monsters. Mukhang naghahanda daw si Logan para sa isang digmaan. Sumunod na araw ay patuloy pa rin ang pag-ensayo ni Logan kasama ang mga kabalyero ng McLean. Napapahanga sila sa pisikal na lakas ni Logan. Siguro nga ay dahil anak siya ng mga McLean. Parang malayo na daw siya sa nakasanayan nilang Logan na natalo ng nakakabatang kapatid. Dahil sa mahirap na training ay tila nakasanayan na rin ito ng iba at parang mas gusto pa nila ito. Pakiramdam nila ay ito talaga ang tunay na training ng isang kabalyero. Meron din na nakikisimpatya sa kanilang kabayo dahil naranasan na nilang buhatin ang mga kasama nila. At hindi rin inaasahan na mabubuo ang matibay na samahan ng mga kabalyero. Natuwa si Henkel dahil sa simula ay gusto niya lang pahirapan ang training para umayaw na si Logan pero positibo pa ang naging dulot nito sa kanila. Humanga siya kay Logan at tila nakaramdam ng malamig si Logan dahil sa titig ng kapitan. Sa isip ni Henkel, si Logan ang kanyang lucky charm. Kinagabihan ay sinumulan naman ni Logan na mag-meditate. Kondisyon na ang pisikal na katawan ni Logan kaya ngayon ay mag-meditate na naman siya at susubukan na palakasin ang core niya. Kapag nagtuloy-tuloy lang ang kanyang paglakas ay sigurado matatapatan na niya ang mga halimaw ng imperyo. Sinimulan na nga ni Logan at makikita ang kanyang konsentrasyon. Pumapalibot sa kanya ang gintong force na lumalabas sa kanyang core. At tagumpay nga siya, nagawa na niyang maging 2 star ang kanyang core. Dahil dito ay maaari na niyang simulan aralin ang ikalawang teknik ng Secret Swords. Sigurado siya na mas malakas ito kaysa sa unang teknik na Iron Slash. Kaya niya itong ma-master bago magsimula ang digmaan. Kahit daw ay high-rank ang knight ay hindi na siya matatakot. Lumipas ang ilang araw at umalis si Logan kasama ang mga mersenaryo. Sinubukan nila na sugpuin ang mga halimaw na nasa teritoryo nila. Ginamit nila ang crossbow at sumusunod sa formation na tinuro sa kanila ni Solan. Walang magawa ang mga halimaw sa lakas ng mga mersenaryo. Kahit ang mga mersenaryo ay natuwa sa lakas ng kanilang sandata. Sa isip ni Logan ay naubos ang 100 halimaw sa loob lamang ng 10 segundo. Mukhang lumalakas na ang hukbong na buo niya. Tinanong siya ni Solan kung nagustuhan daw ba niya ang pinakita nila. Pasado naman daw ito at tila nasasanay na sila, pero di mapigilan ni Solan na itanong kay Logan kung bakit niya ito ginagawa. Hindi pa daw siya nakakita ng grupo ng mersenaryo na may ganitong lakas. Pero naputol ang kanilang pag-uusap nang may dali-daling lumalapit sa kanila at tinatawag si Logan. Pinapunta daw siya ni Rick para balitaan si Logan. Kahapon daw ay nagdeklara ng digmaan si Viscount Tesron sa McLean. Ang dahilan sa pagdeklara ng digmaan ni Viscount Tesron ay ang matagal ng galit na tinatago nila sa mga McLean. Sinisisi nila ang mga McLean sa pagkamatay ng kanilang ninuno. Pero ang hindi maintindihan ng mga opisyales ng McLean ay kung bakit ngayon lang siya nagalit at sobrang tagal na panahon na yon at tila hindi ito sapat na dahilan para mag-umpisa ng gyera. Tinanong nila kung ano ang gagawin. Kahit si Marian ay nag-aalala na, ayon kay Henkel, ang bilang ng kabalyero ng mga Tesron ay mas marami kaysa sa kanila kabilang na ang mga sundalo, mababa ang tsansang manalo sila sa laban na ito.
Nagkakagulo na ang sa gitna ng pagpupulong at kanya-kanyang opinyon ang kanilang inilalabas. Gusto ng iba ay magpadala ng peace envoy para sa kapayapaan. Nagalit si Patrick at pinatahimik ang lahat. Nagdeklara ng digmaan ang test run kahit hindi pa ito inaaprubahan ng kaharian kaya isa lang ibig sabihin nito. Planado ang lahat ng ito. Kaya kung sino man daw ang nagsasalita ng tungkol sa kapayapaan ay mag-isip muna. Iniutos ni Patrick na maghanda para sa digmaan. Tinanong ng isang opisyal kung sasali din ba ang mga anak niya sa digmaan. Walang pag-alinlangang sinabi ni Patrick na sasali ang mga anak niya sa digmaan. Nasa tamang edad na si Logan at si Ronyan ay gumagamit na rin ng force. Malaking tulong daw ito sa kanila, dagdag ng isang opisyal. Nag-aalala si Marian. Si Rick naman ay narinig ang lahat ng ito. Dali-dali siyang umalis para ipaalam sa kay Logan ang balitang ito. Nalaman ito lahat ni Logan sa pamamagitan ng mensaherong ipinadala ni Rick. Sa isip niya ay hindi pa ito dapat mangyari sa ganitong panahon. Maaga ng 2 buwan ang insidenteng ito. May nabago sa daloy ng mga pangyayari kaya tila napaaga ang digmaang pangrehijonal. Sinabi ng mensahero na bilasan daw niya dahil hindi na sumusunod sa batas ang test run. Aatake daw ito kaagad, nagulat si Logan nang sumigaw si Kai Solan. Ang Logan mercenaries daw ay handa anumang oras. Sinabi ni Logan na mukhang hindi na nasorpresa si Kai Solan nang marinig ang digmaan. Nakangiting sinabi ni Kai Solan na kung walang digmaan ay silang mersenaryo mismo ang magsisimula. Nasa kamay daw nila ang isang malakas na sandata kaya isa lang ang ibig sabihin nito. Paghahanda sa digmaan. Napangiti si Logan. Masyado daw kumpiyansa ang mga mersenaryo pero normal lang ito. Naubos nila ang mga halimaw na dati ay nagbigay sa kanila ng problema noong taglamig. May lakas na sila ngayon para manalo sa digmaang ito. Habang ang mga McLean sa mansyon ay nakakaramdam ng tensyon. Ang mga mersenaryo at si Logan naman ay handa ng makipagbakbakan. Makakaabot kaya si Logan sa digmaan at sa pagkakataong ito, matutulungan na kaya niya ang kanyang ama at pamilya. Pagkatapos nga na nagdeklara ang test run sa pamilya McLean ng digmaan para sa teritoryo ay agad silang umatake sa teritoryo ng mga McLean. Hindi sila sumunod sa nakaugaliang tradisyon na bibigyan ng 1 linggo ang kabilang kampo bago simulan ang digmaan, 1,000 regular na sundalo at 10,000 na recruit ang dala ng pamilya test run. Isang malawakang digmaan ang kanilang pinaghandaan. Sa isip ni Patrick ay hindi nila kayang tapatan ang dami ng puwersa ng pamilya test run, hindi maintindihan ni Patrick kung bakit kailangan gumamit ni test run ng mga recruit para lamang sa internal na digmaan. Nadagdagan pa ng masamang balita nang sinabi ng sundalo na hindi magpapadala ng tulong ang pamilya Kairos, ang pamilya ng asawa ni Patrick. Hindi siya makapaniwala at sinasabing baka may pagkakamali lamang sa impormasyon. Pero si Dwayne na mismo ang nag-confirma at ilang beses niya itong ginawa ng paraan. Galit na galit si Patrick at ipinag-utos na tipunin lahat na lalaki na pwedeng lumaban. Haharapin nila ang test run ng buong lakas din. Kahit ang pinaka-pinagkakatiwalaan na Kairos ay tinalikuran sila. Kaya dumating sa punto na natipon nila ay 53 kabalyero lamang, 552 regular na sundalo, at hindi umabot 5,000 recruit na ang halos sa mga ito ay mga magsasaka at hindi mandirigma. Ang kanilang puwersa ay nasa mahigit 5,000 lamang, hindi umabot sa kalahati ng kalaban nila. Hinanap nila si Logan pero hindi nila ito makita. Lumaganap na ang kwento na baka ito ay tumakas na matapos marinig ang digmaan, nagalit si Ronyan nang marinig na pinag-uusapan ang kanyang kapatid ng masama. Hindi niya daw ito magagawa. Alam ni Ronyan na inaasahan na ni Logan na may paparating na digmaan kaya ito nagsasanay at naghahanda. Kaya imposible na tumakas si Logan. Pinakalma ni Patrick si Ronyan at sinabihan na kailangan niyang gampanan ang tungkulin ng kanyang nakakatandang kapatid. Huwag itong mawalan ng pag-asa. Sa isip ni Patrick ay hindi rin siya naniniwala na tatakas si Logan pero wala na siyang magagawa ngayon dito. Kailangan nilang manalo sa digmaang ito. Sumigaw si Patrick, tanda na simula na ang labanan. Tumawa lang si Tesron at tila may pinaplano ito. Nagsimula na rin lumusab ang puwersa ng mga Tesron. Sa unahan ng puwersa ng mga McLean ay si Patrick. Kailangan niyang mabasag ang puwersa ng mga kalaban para makapasok ang kanyang mga sundalo. Buong lakas na nilagyan ni Patrick ang kanyang lance ng force at inatake ang isang kabalyerong gumagamit ng kalasag. Pero laking gulat ni Patrick na napigilan nito ang atake niya.
Matindi ang digmaang nangyayari. Si Rick, na tagapangalaga ni Logan ay pinadala din sa digmaan. Natatakot ito sa mga nangyayari sa paligid. Mga kaibigan niya ay unti-unting namamatay sa harapan niya. Hindi siya makagalaw sa takot at alam niya na natatalo na sila. Wala na silang magagawa, siguradong mapapalibutan sila ng kalaban. Hindi na malaya ni Rick na nasa likod na niya pala ang kalaban at hinampas siya ng spear. Bumagsak si Rick at tangkang aatakihin ng sundalo pero biglang may sumaksak ng espada sa dibdib nito. Tinulungan siya ng isang kaibigan at sinabihan na tumayo na ito. Pero biglang damanak ang dugo sa harap ni Rick. Tinamaan ng pana ang taong tumutulong sa kanya. Hindi niya mapigil ang tumakbo sa likuran para makatakas sa mga kalaban pero huli na ang lahat. Napapalibutan na sila ng kalaban. Mamamatay na daw sila dito. Sa gitna naman ng digmaan ay patuloy na nakikipaglaban si Patrick sa isang high-rank na kabalyero. Ramdam na ng kalaban ni Patrick ang lakas nito at tumutulo na ang dugo sa bibig niya at tila nasisayro na rin ang mga laman nito. Ang masamang balita ay ramdam na rin ni Patrick ang epekto ng pakikipaglaban sa high-rank na kabalyero. Hindi lang isa, pinalibutan din siya ng 4 na mid-rank na kabalyero. Pinaghandaan talaga ng mga Tesron si Patrick. Sa isip ni Patrick ay kapag napigilan siya dito, siguradong hindi makakasugod ang mga tauhan niya sa likod. Binitawan na ni Patrick ang kanyang lance at kinuha ang espada. Sinubukan niyang atakihin ang isang kabalyero pero biglang inatake siya ng isa sa likuran. Nagalit si Patrick at sinabi na parang walang mga dangal makipaglaban ang mga kabalyero ng Tesron. Sinubukang muli ni Patrick na umatake pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi na niya naiwasan ang pagsaksak ng isang kabalyero sa likuran niya. Duguan na si Patrick. Kapag aatake daw siya at nasangga ng isang kalaban ay siguradong aatake sa likuran ang iba. Napaisip ng malalim si Patrick. Napapalibutan na rin sila. Tama daw ang desisyon ni Logan na tumakas. Sa ganitong paraan ay may pagpapatuloy ni Logan ang dugo ng mga McLean. Naplano na pala lahat ito ni Tesron. Tama ang desisyon niya na itago ang mga kabalyerong nasa mga kamay niya para hindi malaman ni Patrick. Pero biglang napatigil si Tesron. May narinig siyang tunog ng mga mangangabayo. Biglang may lumapit sa kanya at nagbigay ng isang nakakabahalang balita. May mga kabalyerya na paparating. Nalito si Tesron at tinanong kung meron pang sekretong hukbo ang mga McLean. Sinabi ng sundalo na wala silang armas na dala pero may bitbit ang mga ito na maliliit na crossbow. Natawa si Tesron at sinabi na tapusin ang mga ito dahil mga basurang sundalo lang sila at ginagamit lang para mag-hunt ng mga monster. Pero hindi inaasahan ni Tesron na umuulan na ng maliliit na pana. Ang taong nag-uulat sa kanya ay nataman na din. Dumating na nga ang kabalyerya na pinangungunahan ni Logan. Nakikita ni Logan na unti-unting namamatay ang mga tao ng pamilya niya. Tumindi ang galit niya kaya ipinag-utos niya na ubusin lahat ng kalaban. Hindi maipinta ang mukha ni Tesron habang nakikita na umuulan ng pana. Ang isang sundalo ng Tesron ay hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi nila inaakala na may tinatagong puwersa ang mga McLeans. Walang magawa ang puwersa ng Tesron sa umuulan na pana galing sa crossbow ng mga mersenaryo ni Logan. Iilan lang ang nakaligtas sa pag-ulan ng pana na yon at tanging ang gumamit lang ng kalasag. Nang huminto ang pag-ulan ng bala ay tinangka ng mga archer ng Tesron na gumanti. Sinubukan nilang magpakawala ng pana, pero nanlungo sila nang makitang hindi umaabot ang pana sa puwersa ng McLean. Hindi maintindihan ng mga sundalo bakit ang pana ng mga McLean ay umaabot sa kanila. Biglang nagpakawala muli ang mersenaryo ng isa pang round ng pana at halos lahat na puwersa ng mga Tesron ay naubos sa ataking ito. Nanlulungo si Tesron sa natutunghayang digmaan sa harap niya. Hindi gumamit ang McLean ng mahika pero halos naubos ang puwersa niya gamit ang mga pana lamang. Pinatawag ni Tesron ang kanyang sariling kabalyerya para tapatan ang puwersa ni Logan. Nagdala ng mga kalasag ang mga puwersang ito at handang sagudin sila Logan. Sa isip ni Logan ay maswerte sila dahil ang kalaban na mismo ang lalapit sa kanila. Sa gitna din ng labanan ay abala si Runyan sa pakikipaglaban sa isang mid-rank na kabalyero. Naiinis na ang kalaban nito dahil hindi niya mahuli si Runyan. Bigla siyang nilapitan ng isang kasama at sinabi na kailangan na niyang bilisin dahil nag-iiba na ang daloy ng digmaan. Sa isip ni Runyan, sa harap ng digmaan na ito ay hindi siya isang henyong bata.
Isa lamang siyang batang wala pang karanasan. Ramdam na niya ang epekto ng labanan at nanginginig na ang mga kamay pero hindi siya pwedeng matalo. Kailangan niyang gampanan ang tungkulin ni Logan. Nabigla si Rania nagtumalikod ang kalaban sa kanya. Pagkakataon na niya ito, dali-dali niyang inatake ang kalaban. Nagulat si Rania nang mahiwa niya ng ganoon kadali ang kalaban. Bumagsak ang kabalyero at nakita niya na marami na palang pana na tumama sa taong ito. Nakita niya si Logan na nakasakay sa kabayo kasama ang mga mersenaryo. Natuwa si Rania nang makita ang kapatid pero hindi pa tapos ang labanan. Sumugod ang mga mangangabayo ng Tesron para atakihin ang puwersa ni Logan. May mga kalasag ang mga ito para depensa sa mga pana na pinapakawalan ng mga crossbows. Tumawa lang si Logan dahil sa mga dalang kalasag ng kalaban. Ipinag-utos ni Logan na atakihin sa ilalim ang mga kalaban. Nalito ang ibang mersenaryo. Isa lang ibig sabihin ni Logan. Punteryahin ang mga kabayo. Agad naman sumang-ayon ang mga mersenaryo. Umulan ng mga pana pero hindi tao ang tinatamaan kundi ang mga kabayo ng kalaban. Walang nagawa ang mga mangangabayo ng pamilya Tesron. Sa isip ni Logan ay mabuti na lang dumating siya ng maaga at nailigtas si Runyan, pero hindi pa ito tapos. Ibinili ni Logan kay Kai Solan ang pag-command sa mga mersenaryo dahil siya ay susugod sa gitna ng laban kung nasaan ang kanyang ama. Pinigilan siya ni Kai Solan dahil ang plano nila ay umatake lamang na may distansya sa kalaban. Hindi nakinig si Logan kaya walang magawa si Kai Solan at iniutos sa mga mersenaryo na bigyan ng cover fire si Logan. Patuloy pa rin ang labanan sa gitna ni Patrick at ng mga mid-rankang na kabalyero. Marami na ring sugat si Patrick pero ang ganoon din ang kanyang mga kalaban. Habang tumatagal ang laban ay lalong nalalagay sa alanganin si Patrick at ito ang hangarin ng kanyang mga kalaban. Patuloy na pinagtulungan si Patrick ng mga kabalyero, pero nabigla silang lahat nang may dumating na hindi inaasahang Frost user. Pinalabas niya ng kanyang malakas na force at inatake ang mga mid-rankang na kabalyero. Bagsak ang mga ito, nagulat si Patrick sa nakita. Walang iba kung hindi si Logan. Ito na ba ang panahon para mapatunayan ni Logan ang kanyang sarili? Katapos nga na dumating ni Logan sa digmaan ay agad nitong nabago ang daloy ng labanan. Nailigtas niya si Runyan at ngayon naman ay ang kanyang amang si Patrick. Nagulat at namangha si Patrick sa nakikita kay Logan. Sa isip niya ay nakita niyang paparating si Logan kasama ang mga mersenaryo galing sa likuran ng mga kalaban at sigurado siyang malayo ito sa kinakatayuan nila. Paano daw itong nagawa ni Logan na makarating dito ng ganoon kabilis? Lumingon si Patrick at nakita na ang lahat na dinaanan ni Logan ay bagsak. Pinabagsak silang lahat ni Logan. Gustong tanungin ni Patrick si Logan kung paano ito naging malakas pero hindi daw ito ang mahalaga ngayon. Alam niyang nasa kanila na ang kalamangan sa digmaang ito ngayong nandito na si Logan. Kumpiyansa ding sinabi ni Logan na mananalo sila sa labanang ito. Hinawakan ni Patrick ang balikat ni Logan at buong pusong sinabi sa anak na magaling ang ginawa niya. Nasa harap pa rin nila ang isang high-rank na kabalyero. Hindi siya makapaniwala na napa-atras siya ng isang 20 taong batang galing sa sulok ng bundok. Pero hindi na daw ito mahalaga, dahil tatapusin niya ang mag-amang ito gamit ang kanyang espada. Tinawag niya ang kasamahang napabagsak ni Logan pero tila hirap ito makabangon. Sa isip ni Patrick ay alam niya na malapit na sa high rank ang lakas ni Logan base sa atakeng pinakawalan niya. Kahit hindi pa ganap na high rank ang lakas ni Logan ay kaya niya na daw itong pigilan ang mga mid-rank na kabalyero. Pinaplano ni Patrick na harapin ang high rank na kalaban pero pinigilan siya ni Logan. Sinabi ni Logan na lalabanan niya ang high rank na kabalyero ng pamilya Tesron. Pinigilan siya ni Patrick dahil kahit sugatan na daw ang kalaban nila ay malakas pa rin ito para sa kanya. Sinuntok ng mahina ni Logan si Patrick sa kanyang sugat. Napayuko si Patrick sa sakit. Sinabihan siya ni Logan na kahit daw siya ay kayang talunin si Patrick sa ganitong sitwasyon kaya hayaan niyang siya ang haharap sa high rank na kalaban. Nakikita ni Patrick na sobrang desidido ni Logan sa pagkakataong iyon kaya hinayaan niya ang kahilingan ng anak. Sinabihan niyang mag-ingat si Logan. Biglang inatake ni Logan ang kalabang high rank habang si Patrick ang humarap sa mga mid-rank. Nabigla naman ang kalaban dahil inaakala niyang si Patrick ang haharap sa kanya. Pero ano daw ito at bakit ang bata ang sumusugod sa kanya? Nagalit ito at pakiramdam niya ay nainsulto siya.
Inilabas niya ang kanyang force para tapusin sana si Logan sa isang atake lang pero si Logan ay inilabas din ang kanyang force. Naging seryoso din si Logan at mahigpit na hinawakan ang espada. Buong lakas itong umatake sa kalaban. Nasangga ito ng kalaban pero nabigla ito sa lakas ng batang nasa harap niya. Napa-atras siya at naiisip kung ano ang nangyayari. Kahit daw ay sugatan siya, dapat ay mas malakas pa rin siya sa batang ito. Wala rin siyang nararamdamang kakaiba kaya saan daw nanggagaling ang lakas nito. Napagtanto niya na inuubos ni Logan ang lakas niya sa mga atake nito kaya sigurado siyang mawawalan nito ng lakas kapag pinagpatuloy nila ang laban. Gagamitin niya itong kalamangan para tapusin ang batang nasa harap niya. Bigla siyang umatake kay Logan ng sobrang bilis. Nasangga din ito ni Logan at mabilis na naiiwasan. Habang nasa gitna ng matinding bakbakan ay naramdaman na ng kabalyero ang mga sugat na dulot ng laban niya kay Patrick. Ginamit din itong pagkakataon ni Logan na umatake kaya nataman niya ang kalaban. Napa-atras ang kalaban at napaisip. Walang opening sa mga depensa ni Logan. Iisa na lang ang paraang naiisip niya. Biglang napansin ni Logan na nawawala ang force na bumabalot sa espada niya. Ito pala ay hinihigop ng espada ng kalaban niya. Napangiti ang kalaban dahil nahulog sa patibong niya si Logan. Hinayla niya ang force na hinihigop at tila ay bahagyang natangay din si Logan. Nakakita ng pagkakataon ng kalaban at bigla niyang inatake si Logan ng sobrang bilis. Pero nagulat siya at hindi inaasahan ang nangyari. Ang kapapala ng armor ni Logan ang inatake niya at siya pala ang nahulog sa bitag ni Logan. Napansin niyang bumagal ang mga galaw niya. Pagtalikod niya ay kanyang nakita si Logan. Naghahanda para pakawalan ng isang malakas na atake. Sa isip ng kalaban ay kailangan niyang tumakas. Pero huli na ang lahat. Pinakawalan ni Logan ang isang malakas na atake. Ang Divine Sword Secret, First Form, Slash ang Wave. Isang maliwanag na force ang umilo sa gitna ng laban. Napatigil ang lahat sa kamanghamanghang liwanag na yon. Napahinga ng malalim si Logan at biglang sumigaw, na siya, si Logan McClane, ay natalo ang general ng mga kalaban. Hindi pa makapaniwala ang mga sundalo ng Tesron sa narinig pero hindi na nila makita si Viscount Tesron. Tumakas na pala ito, nagpasya na ding sumuko ang mga sundalo ng Tesron para mailigtas ang kanilang buhay. Isinigaw naman ni Rick ang pangalan ni Logan at sinabing mabuhay ito. Mabuhay si Logan McClane. Sabay-sabay din na isinigaw ito ng mga sundalo ng McClane. Si Tesron naman ay mabilis na tumatakbo pabalik sa kanyang mansyon. Hindi siya makapaniwala na pinaghandaan niya ng 3 taon ang digmaang ito para lamang mapahiya. Sa isip niya ay kung hindi dahil sa unang anak ni Patrick at sa kanyang mga mersenaryo ay mananalo sana siya. Kasalanan daw lahat ito ni Logan. Dumating si Tesron sa kanyang mansyon at dali-daling pinabuksan ang gate. Habang papasok sa mansyon niya ay napansin naman ng isang sundalo na may hukbong nakasunod sa kanya. Ito ay ang kabalyerya ni Logan McClane. Pinagpawisan sa takot si Tesron nang makita niya ito. Bumaba sa kabayo si Logan at kinausap si Tesron. Masyado daw itong mabilis tumakas pagkatapos magdeklara ng giyera. Sumigaw si Logan sa harap ng palasyo. Inanunsyo niya na natalo na si Tesron. Kahit ang mga sundalo ay nalito sa sinabi ni Logan at nakaramdam na din sila ng pangamba. Sinigawan sila ng isang sundalo at sinabi na huwag makinig sa kalaban. Hindi daw kayang pasukin ni Logan ang palasyo nila. Biglang nagseryoso si Logan at unti-unting inilabas ang kanyang force. Hindi maintindihan ng mga bantay kung ano ang ginagawa ni Logan pero biglang nawala ito sa kanilang harapan. Pagtingin nila sa taas ay nakita nila ang batang McClane na umakyat ng pader. Nahuli ni Logan ang isa sa komandante ng mga bantay at iniutos na buksan ang gate. Sa loob naman ng mansyon ay nagmamadaling hinahanda ni Tesron ang kanyang mga kayamanan para sa kanyang pagtakas. Pero laking gulat niya nang may tumawag sa kanya. Hindi siya makapaniwala na napasok ni Logan ang kanyang mansyon. Isa sa mga dahilan ay bumaligtad sa kanya ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Logan na nagpapakita lang ito kung anong klaseng Viscount si Tesron. Kahit ang kanyang butler ay tinalikuran na din siya. Sobrang galit si Tesron dahil sa pag-traitor sa kanya. Pero wala siyang magawa at sinabing sisuko na siya. Babayaran niya lahat ng danyos na dulot ng digmaan. Huwag lang siyang papatayin at ang kanyang pamilya. Ito naman daw ay nakasaad sa batas ng digmaan nila. Natawa na lang si Logan dahil sa pagbanggit ni Tesron sa batas ng digmaan.
Sila na nga ang unang hindi sumunod sa batas ng digmaan, ngayon ay siya pa ang may ganang banggitin ang mga batas na ito. Makikita sa mukha ni Logan ang sobrang galit. Maraming namatay sa kanilang county dahil lamang sa digmaang diniklara ni Tesron. Pero sinabi ni Logan na kung siya daw si Patrick ay hindi niya tatapusin ang buhay ng sumukong kalaban na si Tesron. Nakita niya ang napakagandang punyal ni Tesron. Sinabi ni Tesron na kung gusto niya, ay ibibigay niya ito sa kanya. Pero sinabi ni Logan na wala siyang balak kunin ito. Ibinigay niya ang punyal kay Tesron. Nalito ang matanda kung bakit ito binigay sa kanya ni Logan. Isang maliit na ngiti ang ipinakita ni Logan sa kanya. At biglang sinaksak siya nito gamit ang punyal na hawak-hawak niya. Tinanong ni Tesron bakit niya ginawa ito. Akala niya ay di na siya papatayin ni Logan. Sinabi ulit ni Logan na kung siya daw si Patrick ay hindi niya tatapusin ang buhay ng sumukong kalaban na si Tesron. Pero sa kasamaang palad, hindi daw siya si Patrick. Siya si Logan McLean. Madaming pumasok sa isip ni Logan. Hanggang napagtanto niya na tapos na ang unang krisis na pinapangambahan niya. Ngayon ay kailangan na nilang magligpit at umpisahan ang susunod na mga plano. Tumayo si Logan at huminga ng malalim. Sumigaw ito at sinabing namatay na si Viscount Tesron. Ikinalat niya na nagpakamatay si Tesron. Bigla namang dumating si Kai Solan at tinawag si Logan. Kailangan nilang tingnan ang kulungan sa ilalim ng mansyon. Ano kaya ang nakita ni Kai Solan sa kulungan ng mga Tesron? Pagkalipas ng ilang araw pagkatapos ng digmaan, nag-usap si Logan at Patrick. Sinabi ni Patrick na dali-dali daw siyang pumunta dito sa palasyo ng Tesron nang umayos na ang kanyang pakiramdam. Pero hindi siya makapaniwala na tinapos ni Hamas Tesron ang sariling buhay. Sinabi ni Logan na baka siguro hindi niya makayanan ang kahihiyan kaya nagawa ito. Pero biglang tinanong ni Patrick si Logan kung pinatay ba niya si Hamas Tesron. Hindi makasagot si Logan. Hanggang sa umamin si Logan na tinapos nga niya ang buhay ni Tesron, sinabi ni Logan na kailangan nilang gawin ito para wala nang mag-ugat ng rebelyon at paghihiganti. Isa pa kailangan din nilang mabawi ang teritoryo ng Tesron na karapat-dapat na para sa kanila. Sinabi ni Patrick na malaki na nga si Logan at marunong nang magdesisyon. At anuman daw ang sabihin ng ibang tao sa kanya, alam niya na si Logan ang may pinakamalaking ambag sa nangyaring digmaan. Nagpasalamat si Patrick kay Logan sa mahinang boses pero narinig pa rin ito ni Logan, napangiti na lang si Logan, may mahalagang sasabihin si Patrick kay Logan. Sinabi niya sa kanyang anak na ihaharap niya ito bilang opisyal na tagapagmana ng pamilya McLean. Pero sa hindi inaasahang sandali, simpleng sinagot ni Logan ang kanyang ama, hindi niya tatanggapin ang posisyon. Ano kaya ang dahilan ni Logan bakit hindi niya tatanggapin ang pagiging leader ng mga McLean? Alamin po natin ito sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana ay nagustuhan po ninyo. Please like our videos po and subscribe to our channel. See you soon. Bye!